Nagsimula ang kwento kay Fan na nananaginip ng isang bangungot tungkol sa kanyang espiritong hayop na isang malaking isda na naging sanhi ng labanan ng maraming tao dahil sa pagkawalan nito sa kontrol. Pagkatapos nito, lumipat tayo sa bulwagan ng mga ninuno ni Fan kung saan nagpapalim ang kanyang ama na si Liu bago siya sumailalim sa pagsusulit ng espiritual na kapangyarihan. Kapag siya'y nagtagumpay sa pagsusulit na ito, aakyat siya sa ranggong A. Dumating ang mga estudyante ni Liu na handang sumama sa kanya at sumuporta sa pagsusulit. Lumabas si Fan at sinalubong siya ng mga estudyante na yumuko sa kanya, at biglang may mga higanteng ibon na lumipad sa itaas nila. Isa sa mga ito ang lumapag sa harap ni Fan at yumuko para sakyan niya ito at lumipad kasama ang mga estudyante. Pagkatapos, lumipat tayo sa lungsod kung saan gaganapin ang pagsusulit. Maraming pagdiriwang ang nagaganap at dumating sila sa Behon Base kung saan gaganapin ang pagsusulit. Isang malaking pulutong ng tao ang naroon at 3 miyembro ng komite ng hurado ang nag-uusap kung paano makakaangat si Fan sa ranggong A. Binanggit ni B na si Fan ay ipinanganak sa isang tanyag na pamilya ngunit sa kasamaang palad ay bumagsak ang mga ito sa pagsusulit at siya lamang ang nagtagumpay at nakaabot sa ranggong B sa kabila ng matinding pagsusumikap. Magaling din siya sa paghawak ng mga espiritong hayop. Maya-maya, nagtipon si Fan kasama ang mga estudyante niya at tinanong si Duan kung naalala niya ang sinabi niya noon. Sumagot si Duan na sila'y magiging pinakamalakas sa buong mundo. Pagpasok ni Fan sa arena, ipinatawag niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan na isang dambuhalang balyena na ikinagulat ng lahat. Ngunit hindi sumuko ang kalaban niya at ipinatawag din ang kanyang espiritual na kapangyarihan, isang higanteng dambuhala. Naglaban ang mga espiritong hayop, kinagat ng balyena ang higante ngunit nakaganti ito ng isang malakas na suntok na nagpabagsak sa balyena. Naglabas ng mga kuryente ang balyena mula sa bibig nito ngunit napigilan lahat ng higanti. Hinuli ng higanti ang balyena at inihagis paitaas na halos tamaan ang mga nanunood, ngunit nailigtas sila ni Fan sa pamamagitan ng pag-iba ng direksyon ng balyena. Pagkatapos, naging nagliliyab na higanti ang kalaban at umatake sa balyena. Tinawag ni Fan ang balyena bilang ang immortal na itim na balyena. Nagharap muli ang dalawa at nagpalitan ng mga atake hanggang sa manalo ang immortal na balyena at pabagsakin ang higanti na nagdulot ng matinding tuwa. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan dahil nasugatan ang balyena at naging isang bulok na bangkay na umatake sa mga manunood. Sinubukan ni Fan na kanselahin ang pagtawag pero hindi niya ito nagawa. Inatake siya ng balyena at nilamon. Habang nasa loob, nagbalik sa kanya ang lahat ng alaala, mula sa kanyang kapanganakan, sa kanyang mga magulang, mga alaala ng pagkabata, pagdiscover ng mga lihim ng pamilya, at ang unang espiritong hayop na tinawag niya, si Zen Ian. Nakipagkita rin siya kay Duan at sa ibang estudyante. Ang lahat ng ito ay nasa loob ng scroll ng reinkarnasyon. Kung lalabanan niya ito, maaari siyang magkaroon ng bagong katawan. Kung makukuha niya ang buhay ng kanyang kapatid, maaari rin siyang hamaba pa ang buhay. Tiyak na magtatagumpay siya. Nagising si Fan na may bagong anyo at bagong kasuotan at sinubukang tawagin si Zen Ian ngunit wala na ito. Lumapit siya sa ilog at nakita sa refleksyon sa tubig ang bago niyang hitsura na ikinabahala niya. Dumating ang mga gwardya at sinaktan siya, saka dinakip. Sa kulungan, napaisip siyang kailangan niyang magsimulang muli at naalala ang nangyari sa espiritong balyena. Tinanong niya ang sarili kung sino ang may pagkana ng lahat at kung sino ang naglagay sa kanya sa bagong katawan. Sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan ngunit mahihinang espiritong hayop lamang ang lumabas na hindi niya kilala. Isang stuffed toy na aso ang umiihi habang ang halimaw na halaman ay gumapos sa aso gamit ang mahahabang baging nito, na ikanadiri ni Fan. Pinabalik niya ang mga ito sa kanilang lugar habang papalapit ang isang gwardya na naamoy ang ihi ng aso at nandidiri. Dinala siya sa Prinsesa B. Sa daan, tinanong niya ang mga gwardya kung ano ang kailangan ng prinsesa pero hindi siya sinagot. Pagdating, pinakawalan ni Fan ang sarili ngunit itinago ang kanyang mga kamay. Nilapitan niya si B at tinawag siyang Leo sa bagong katauhan nito. Tinanong siya ni B kung alam niya kung bakit siya pinabayaan nitong mabuhay. Sumagot si Leo na dahil mabait siya at bibigyan siya ng pagkakataong itama ang kanyang mga pagkakamali. Sinermonan siya ni B dahil nilagyan niya ng gamot ang kanyang inumin at nagtangkang ipatupad ang mga masama nitong plano. Sinabi niyang wala pa siyang naramdamang ganoong kahihiyan at babantayan siya habang buhay bilang isang alipin at pahihirapan kung kailan niya gusto. Umatras si Leo, sinabing hindi siya pwede maging alipin ng kahit sino at umalis. Sinundan siya ni B at inatake gamit ang espiritual na kapangyarihan. Nang akala niyang patay na si Leo, inilabas nito ang sariling kapangyarihan. Tinuwanan at nilate siya ni B dahil sa mga espiritong hayop niya. Inatake siya ng ahas ngunit nilabanan ito ng aso at halaman.
Naitali ng halaman ang ahas at binigyan ng malakas na suntok ng aso. Pinagalit ito ni B kaya pinalakas ang ahas at sinunog ang halaman at aso. Muling binuhay ni Leo ang mga ito at tinulak siya ni B sa tubig. Akala ni Leo mamamatay siya pero nakita niya si Jin Ian sa tubig. Pag-ahon niya, nagulat si B at sinabing isa na itong espiritong hayop niya. Sinabi ni B na mali ang pinili niya dahil sa isang labanan, kinain nito ang may-ari nito. Tinanggihan ni Leo ang paratang at sinagot siya ni B. Ipinahayag niyang may utos na patayin lahat ng uri nito. Sabi ni B, si Van lang ang nakakaalam ng tunay na lakas nito at walang silbi ito sa iba. Ngunit sinabi ni Leo na huwag niyang sabihing walang silbi ito. Nagalit si B at inatake siya gamit ang ahas, ngunit ipinakain ni Leo ito kay Jin Ian. Nang magtagumpay, tumalon si Leo palabas ng tubig at tumakas. Hinabol siya ng mga lobo at sundalo. Gumamit siya ng kapangyarihan ng halaman upang makatakas. Samantala, inutusan ni B ang mga tauhan na hulihin si Leo, buhay man o patay. Dumating ang kapatid ni B at tinanong siya kung sino ang nais niyang ipapatay. Samantala, nagising si Leo at nag-isip kung ano na ang nangyayari. Si B naman ay nagrereklamo sa kapatid niya na ninakaw ni Leo ang kanyang isda at hiniling na gantihan siya. Ninas ang kapatid at sinabing hindi iyon mahalaga. Nagtalo sila kung bakit hindi niya ibinigay sa kanya ang isda noon pa. Ayon sa kapatid, mahina ang isda at kayang talunin gamit ang ahas niya. Si Van lang daw ang tunay na nakakaalam ng kapangyarihan ng isdang iyon, ngunit patay na siya. Ayon sa kanya, pabigat lang si Leo at balang araw ay papatayin nila ito. Muling tinawag ni Leo si Jin Ian at sinabing walang ibang nakakakita ng lakas nito maliban sa kanya. Pinakiusapan niya itong huwag sumuko at ibalik ang lahat ng nawala. Lumipat sila sa Lingawing at humiling sa hotel staff ng hayop na magdadala sa kanila sa lungsod. Nang dumating si Leo, sinabi niyang taga-Linga sect siya kaya pinagtakhan siya ng staff. Humingi ng patunay ngunit wala siyang maipakita. Gumawa siya ng kakaibang kilos at tiningnan ito ng staff sa diksyonaryo. Nang makumpirma, humiling siya ng agila o cheetah ngunit nagulat nang sabihing wala na sa listahan ang sekta niya. Napilitan siyang sumakay sa mabigat na baboy. Naaalala niyang tinanggal ang sekta nila sa listahan matapos mamatay ang kanilang guro. Pagdating sa Lingawing, maraming pagkain ang inihanda na ikinagulat ni Duan. Pagkatapos, pumunta si Leo sa sentro ng pagpapagaling ng espiritong hayop at humiling na pagalingin ang kanya. Pagbalik niya, humiling siya ng aklat ng Defense Bubble. Nang dadampat na siya ng libro, isang mandirigma ang dumating at gustong bilhin ito ng triple. Ngunit sinabi ng staff na una si Leo. Nagpakilala ang mandirigma bilang Shui at nagpumilit. Sinaway siya ni Leo at nagulat si Shui na kilala niya ito. Inalok niya si Leo ng pagkain at alak. Ayaw sana ni Leo ngunit pumayag dahil hinamon siya ni Shui na kung manalo siya, pagbibigyan ang pabor niya. Naalala ni Leo noong una siyang uminom kasama ang kanyang team at nawala ng kontrol matapos lamang ang isang tasa, pero ngayon ay marami na siyang pinagbago at kaya nang uminom ng marami na walang epekto. Nawalan din ng kontrol si Shui at nagulat na kaya niyang uminom ng ganoon karami nang walang nararamdaman. Kumuha siya ng bula at pinalaya ang isang babaeng nakakulong kay Shui at matapos palayain ang babae ay natuwa si Zhenyan dahil natutunan na niya kung paano gumawa ng bula. Masaya rin siya para sa kanya at papunta na siya para makipagkita sa kanyang mga lumang kaibigan habang pinagmamasdan siya ng babaeng dating nakakulong. Sunod nilang pinuntahan ang Lingawing kung saan may mga magnanakaw na dumating na nais itong kamkamin. Nasugatan nila ang isa sa mga mandirigma ng Lingga. Naipaalam kay Duan ang nangyari at agad siyang lumabas para tumulong. Sinabihan niya ang mga magnanakaw na umalis pero tumanggi ang mga ito at ipinakita ang kanilang mga espiritong hayop. Ipinakita naman ni Duan ang kanyang espiritong hayop na si Jaime ang itim na pusa at inatake ang mga espiritong hayop ng kalaban gamit ang malalakas na atake dahil sa kanyang pambihirang bilis. Ngunit nadaya sila ng isa sa mga magnanakaw na tinangkang atakehin si Leo pero iniligtas siya ni Jaime kahit na napatay siya ng isa sa mga espiritong hayop, kaya't nabigla si Duan. Pagkatapos nito ay dumating si Leo sa Lingawing at nagulat sa matinding pagbagsak nito sa loob lamang ng isang taon. Pumasok siya at nabigla nang makita ang mga magnanakaw sa lugar. Si Jaime ay nasa bibig ng isang kalaban at itinapon siya na naging dahilan upang iligtas siya ni Duan sa gitna ng matinding lungkot. Namatay si Jaime sa mga kamay ni Duan at labis siyang umiyak. Lumapit ang mga magnanakaw upang kamkamin ang bahay at nagbanta na kung hindi sila aalis ay kukunin din nila ang babae. Pero agad na magitan ng aso ni Leo at Minarka ang mga magnanakaw pati na rin ang dragon. Sinabi ni Leo na paanong naglakas loob silang hawakan ang mga estudyante niya at ang sinumang magtangkang salungatin ang Lingawing ay magbabayad.
Inutusan ng isa sa mga magnanakaw ang dragon para harapin ang aso pero tinamaan ng aso ang dragon at bumagsak ito sa lupa kaya't nabigla ang lahat na kaya ng mahina umanong aso na pabagsakin ang napakalaking dragon. Nangyari ito dahil unang minarka ng aso ang dragon. Tinawag ng mga magnanakaw ang kanilang mga espiritong hayop para atakihin si Leo at ang kanyang mga espiritong hayop pero tumakas si Leo at pinangunahan sila sa labas para doon makipaglaban kasama si Genya na walang nakakakita. Paglabas nila ay wala silang nakitang kahit anong espiritong hayop. Sinabi ni Leo na kinain silang lahat ni Genya na siyang ikinatakot ng mga magnanakaw. Binalaan nila si Leo na bawal gamitin si Genyun dahil sa nangyari noong 1 taon at nagbantang irereklamo siya pero tinakot din ni Leo na kaya rin silang kainin ni Genyun kaya't nagsitakbo ang mga magnanakaw. Matapos noon ay lumabas si Joe kay Leo at hindi siya nakilala. Niyakap siya ni Leo at muntik nang sabihin kung sino talaga siya pero naalala niyang ang nagtakda ng patibong sa kanya ay isang taong malapit kaya't hindi pa siya nagpakilala. Sinabi niya kay Joe na kahawig niya ang isang kaibigan kaya niya ito niyakap at ipinakilala ang sarili bilang Leo. Nagpasalamat si Joe sa pagtulong niya. Pagkatapos nito ay pumasok si Leo para tingnan ang kanyang dating team habang iniisip ni Joe na baka si Leo ay si Fan pero hindi pa siya sigurado. Pagkatapos ay ipinakilala ni Joe si Leo sa iba pang miyembro ng wing at tinanggap sila ni Leo ngunit masama ang kalagayan ng mga ito dahil sa mga nangyari kamakailan. Pinuntahan ni Joe si Duan para kamustahin at nalungkot ang lahat sa pagkamatay ni Jaime. Naalala ni Leo nang una niyang makilala si Jaime at hiningi ni Fan kay Leo na alagaan ito dahil mahal siya nito. Bumalik sa kasalukuyan, lumabas si Duan at sinabi sa kanila na aalis na siya sa clan dahil patay na ang kanilang mga espiritong hayop at wala na raw silbi ang Ling Kuo Wing. Naalala ni Leo ang unang pagkikita nila ni Duan at kung paano sila nagkakilala. Labis siyang naapektuhan at sinundan ito, nakiusap na manatili siya at tutulungan niya ito na siyang ikinatawan ni Duan. Sinigawan ni Duan si Leo na hindi na nila kailangan ang isang tulad niya sa Lingawing at mas malakas siya kay Leo. Sinabi niyang hindi dapat sumali sa kanila ang isang estranghero tulad ni Leo at nagsimulang umalis. Pinilit siyang pigilan muli ni Joe pero tumanggi pa rin siya at sinabing ang tunay na tagapagtanggol ng clan ay patay na, si Master Fan, at lahat ay nawala kasabay nito at dapat nang lisanin ang clan. Umalis na rin ang lahat. Pinilit pa ni Joe na kausapin sila para manatili pero tumanggi ang mga ito at lumabas ng wing. Sinubukan pa ni Leo silang sigawan para pigilan pero wala nang nakinig. Pagkaalis nila ay bumuhos ang ulan na nagbalik ng mga alaala kay Leo. Pumasok siya habang ang iba ay naiwan sa labas, nagpaalam sa wing habang umiiyak lalo na si Joe. Sinabi ni Leo sa sarili na magtitiis siya sandali at siya ang mag-aayos ng lahat ng problema at ibabalik sa dating lakas ang clan. Labis siyang nalungkot. Wala nang natitirang estudyante sa Lingyawa Pavilion at si Duan na sana ang guro matapos si Master Fan dahil siya ang unang estudyante ni Fan, ngunit si Joe ang pinili nilang guro dahil siya na lang ang natira at siya ang pinakamatandang disipulo sa kanila. Nang naging guro na si Joe ay tinanong siya kung ano ang unang gagawin at sabay na sinabi ni Lu at Joe, manghuli ng espiritong hayop para makapaghanda sa pagsusulit sa hinaharap. Dahil dito ay naisip ni Joe na baka si Lu ay si Fan at pareho sila nang iniisip. Pagkatapos ay inilabas ni Joe ang mapa at nang tiningnan ito ay kaunti lamang ang magagandang lugar na nakita niya pero sinabi ni Lu na may alam siyang magandang lugar kaya't pumunta sila roon. Marami ring ibang mandirigmang naghahanap ng espiritong hayop doon. Dinala sila ni Lu sa isang mas liblib na lugar na walang ibang tao at sinigurong walang sumusunod sa kanila. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa tuktok ng bundok na siyang ikinatakot nila pero ginamit niya ang kanyang plant sprite para ibaba sila isa-isa. Habang naglalakad sila ay nakakita sila ng maraming hayop ng iba't ibang grado gaya ng military flowers at unggoy. Sinabi ni Leo na ang pinakamahalagang espiritong hayop ay may 4 na grado mula sa unang gradong pusa hanggang sa ika-4 na gradong dragon. Pagkatapos ay nakatagpo sila ng Fire Fox na kilalang mabangis pero nalaman ni Leo na pagmamay-ari ito ng ibang taong naruroon. Inatake niyo ng Fox kay Leo pero naiwasan ito ni Leo. Sinabihan sila ng may-ari ng Fox na umalis at tumakbo dahil kanya ang lugar, pero nagkunwari sina Lu at ang iba na may espiritong hayop din sila kahit wala naman talaga at sinusubukan lang linlangan siya na siyang ikinabahala ng may-ari ng Fox. Natakot ang may-ari ng Fox at umalis kasama ang Fox niya. Pagkatapos ay nakarinig sila ng nakakatakot na tunog, isang high-grade na espiritong hayop.
Tumakbo silang lahat papunta sa tunog hanggang matagpuan nila ito. Isa pala itong panda unicorn at gustong makuha ito ng lahat. Sinimulan ng may-ari ng fox ang pag-atake gamit ang fox sa panda pero sinipsip ng panda ang kulay ng fox kaya't nabigo ang atake. Pagkatapos ay tinamaan ng panda ang may-ari ng fox at nawala rin ang kulay nito. Sinubukan ng panda na tamaan si Lou pero naiwasan ito ni Lou para hindi siya maubusan ng kulay. Sinabihan niya ang kanyang team na magtago para hindi sila masaktan. Pagkatapos ay nagsimulang magbago rin ang kulay sa katawan ni Lou. Tinawag niya ang kanyang espiritong hayop, isang aso, at pinaihi niya ito sa kanya para sirain ang epekto ng pagsipsip ng kulay pero hindi ito gumana kaya't labis na nena si Lou. Tinamaan ng panda ang Firefox at nasugatan ito. Nang puntahan ng may-ari ang fox ay natuklasan niyang hindi naman pala ito nasugatan at guni-guni lamang ito ng panda. Matapos nilang malaman ito ay inatake ng panda ang may-ari ng fox at sinubukang tamaan siya pero naiwasan ito ng may-ari at lumapit kay Lou. Nang mapagtanto ng panda na ang tanging kapangyarihan nito ay sumipsip ng kulay, muli nitong inatake ang Firefox subalit bigong tamaan ito. Nang magpas siya ang Firefox na atakehin ng panda ay tinamaan ito ng baston ng panda kaya't napalpak ang atake. Dahil dito ay nag-alala ang may-ari ng fox para sa kanyang Firefox. Pagkatapos ay ipinakita ni Lou ang kanyang mga espiritong hayop at inutusan silang atakehin ang panda. Nang umatake ang sprite sa panda ay hindi nito tinamaan ito, sinipsip ng panda ang kulay ng isang bato, tinamaan ang sprite, at natalo ito. Pagkatapos ay bigla na lang itong nawala sa harap nila. Inutusan ng may-ari ng lobo ang kanyang espiritong hayop na sindihan ang buong paligid, at nang gawin nito, lumitaw ang nakatagong panda. Inatake ito ng lobo ng apoy, ngunit isa pala iyong bitag, malakas na tinamaan ng panda ang lobo. Pagkatapos ay naglabas ang panda ng espiritual na lason na nagpahilo sa kanilang lahat. Sinamantala ito ng panda at inatake sila, sinimulan silang bugbugin. Ngunit hindi ito nagustuhan ng aso at gusto nitong iligtas si Liu, ang kanyang amo. Inatake ng aso ang panda, tinamaan ito ng malakas at natamba, pagkatapos ay inihiyan ito. Natuwa ang grupo ni Lou dahil sa wakas ay kanila na ang panda. Ngunit itinali ng may-ari ng lobo ang panda, kinuha ito, tumakas, lumipad, at niloko sila kaya napilitan silang maghanap na lang ng ibang espiritong hayop. Pumunta ang may-ari ng lobo sa punong tanggapan ng silangang sekta. Sinabi niya sa mga bantay na ang pangalan niya ay Su at nais niyang makipagkita kay Ginoong Yu. Si Ji, Yu ang pinuno ng samahan ng libangan at may maraming espiritong hayop. Nakilala ni Yu si Su at nagsabing humanga siya rito. Sinabi niyang bihasa si Su dahil nahuli niya ang isang malaking panda kahit paminamaliit siya noon. Inalok siya ni Yu na sumali sa kanyang sekta at maging isa sa kanyang mga bantay, ngunit nagalit si Su at sinabing may kasunduan sila. Dinala nila kay Su ang kanyang espiritong hayop na asol na lobo ng apoy na nakakulong noon, at dapat ay palalayain kapalit ng panda. Pagkatapos dalhin ang asol na lobo ng apoy, nilapitan ito ni Su at handa na silang umalis. Ngunit bigla nilang itinali ang isa pang lobo ni Su. Inatake ng mga bantay ang grupo nila. Gusto ni Yu na hindi na muling makakonekta si Su sa mga espiritong hayop. Inatake si Su pero lumaban siya. Nahawakan siya ng mga bantay, humingi siya ng tulong sa kanyang lobo at binugahan ng apoy ng lobo ang mga bantay para mailayo si Su. Sinimulan niyang bugbugin ang mga ito gamit ang kanyang sandata. Ngunit naglabas si Yu ng isang dambuhalang halimaw na malakas na tinamaan si Su at pinatumba siya. Sinabi ni Yu kay Su na wala siyang pakialam sa kanya at ang mahalaga lang ay ang kanyang mga lobo na maaaring ipagbili sa merkado. Sa merkado, may wanted poster si Lu ngunit itinago ito ng kanyang mga kaibigan upang hindi niya makita. Pagkatapos ay pumunta sila sa samahan ng mga mandirigma upang kunin ang pera sa ngalan ng Lingxiao Pavilion. Pero sinabi ng clerk na wala nang natitirang pera, lahat ay na-withdraw na. Umiyak si Ju ng husto dahil si Liu pala ang kumuha ng pera. Sinabi ni Liu na may naitabi siyang konti at maaari nila iyong gamitin upang bumili ng espiritong hayop. Bumalik sila sa merkado at bumili ng hayop para sa bawat isa. Mahal ang mga ito pero tinawarin nila ang nagbebenta hanggang sa bumaba ang presyo. Maliban sa kusinira na wala pang hayop. Habang naghahanap pa sila, nakita nila ang panda na ibinebenta. Sinabi nila sa nagbebenta na sa kanila iyon dahil sila ang nakahuli, pero hindi pumayag ang nagbebenta at nagalit pa. Tumulong ang panda sa isang miyembro ng lingaw para lokohin ang nagbebenta at biglang nawala. Pagpasok ng nagbebenta sa hola, lumitaw muli ang panda at sinuntok siya. Nilapitan ng kusinira ang panda at kinausap ito gamit ang kanyang isip. Ipinakita niya rito kung ano ang pinagdaanan nila at hiningi niya ito bilang kanyang espiritong hayop. Ipinakita ng panda ang marka nito.
Sa tulong ni Ju, naging espiritong hayop ng kusinira ang panda, at iyon ang una niyang nakuha. Pagkatapos ay nakita nila ang asul at pulang lobo ng apoy na nakatali. Nagulat si Lu at inakalang ibinenta ni Su ang mga espiritong hayop niya. Pinalaya nila ang mga ito. Sinabi ng dalawang lobo kay Lu at sa kanyang mga kaibigan ang nangyari kay Su at humiling na iligtas nila ito mula sa silangang sekta. Ngunit may malaking alitan ang Ling Xiao Pavilion at ang E-sect. Malakas si Yu, parang isang general ng espiritu. Ngunit may naiibang plano si Liu, inanyayahan niya silang pumunta sa pavilion at binigyan sila ng panyo na magdadala sa kanila sa isang puno sa gubat kung saan may nakatagong bagay. Pagdating sa puno, naghukay sila at nakahanap ng liham mula kay Fan, o sa kanilang akala. Ngunit si Liu pala ang nagsulat. Nasa sulat na kapag nakita nila iyon, ibig sabihin ay patay na ang sumulat at wala na siyang ibang paraan para maabot sila. Sinabi rin sa liham na mahihirapan sila pagkatapos niya, ngunit hindi sila dapat sumuko. Muli raw silang pagsasamahin ng Ling Xiao Pavilion at magiging pinakamalakas na sekta sa buong mundo. Nag-iwan siya ng mga pampalakas, mga mabilis tumubong bola ng enerhiya, at sinabing mananatili siyang kasama nila upang masaksihan ang kanilang tagumpay. Lumipat ang eksena sa isang bar kung saan pinag-uusapan ng lahat ang pag-atake sa E-sect. Sinabi ng ilan na nararapat lang iyon, pero tila may kainahinala sa nangyari. Samantala, ipinakita si Su na patuloy na pinapahirapan ni Yu habang nakakulong. Ngunit dumating si Liu at ang kanyang mga kasama at nilabanan ang mga bantay ni Yu upang iligtas si Su. Pumasok sila sa kulungan at nagulat si Su. May dala rin silang susi upang palayain siya. Nang matanggal ang mga tanikala, nilapitan siya ng kanyang mga espiritong hayop at niyakap niya ang mga ito sa tuwa. Sinabi ni Lu na ipagpapatuloy nila ang plano, palalayain ni Joe ang mga espiritong hayop at si Lu naman ang magpapalito sa pinuno ng sekta. Nagtaka si Su kung bakit siya sinagip ni Lu. Sinabi ni Liu na malaki ang kapangyarihan niya at kailangan nila ito. Pagkatapos ay isinakatuparan nila ang plano. Sa huli, nalaman ni Lu mula sa isa sa mga sugatang kasamahan niya na may grupo raw na umatake, at napaisip si Lu kung sino ang nang-ahas gumawa noon. Lumipat tayo kay Lu sa loob ng bahay ni Yu kung saan siya nagsimulang sumigaw para lumitaw ito ngunit nagulat siya sa mga kayamanan sa loob, mga banyagang kayamanan, mga makabagong kasulatan, at mga gamit para sa pagpapalago. Humiling ang mga espiritual na hayop ni Liu na i-upgrade sila, ngunit sinabi niyang pagkatapos niya munang talunin kanya iyon gagawin. Pagkatapos ay lumitaw ka at sinabi kay Lu na maaari niyang ibahagi ang lahat ng iyon kung sasali siya sa kanilang sekta, ngunit dumating si Lu para mag-higanti para sa linggawin. Nang malaman mo ito, inatake mo si Liu at muntik mo na siyang tamaan kung hindi siya iniligtas ng sprite ng bukirin. Pagkatapos, tumahol ang aso para balon si Liu tungkol sa paparating na atake ng madilim na halimaw, na naging dahilan para makatakbo agad si Liu habang hinahabol ng halimaw. Napakabilis ng halimaw at nagsimulang magsaboy ng mga kayamanan si Lu habang tumatakas. Nang nagtago siya, nagulat siya nang makita kang ikaw at ang madilim na halimaw ay ibinabalik ang mga kayamanan sa kanilang lugar upang hindi ito masira. Pagkatapos, naghagis ang aso ng isa sa mga kayamanan mula sa itaas ng imbakan ng kayamanan, na ikinagalit mo lalo na't nabasag ito. Umakyat ang sprite ng bukirin sa itaas ng imbakan, kinuha ang ball na may mga kayamanan, at ibinagsak ito habang umaalis sina Lu at ang kanyang mga hayop. Tinamaan si Lu ng isang malakas na atake mula sa madilim na halimaw na nagpabagsak sa kanya. Natuklasan ni Lu na malakas ang halimaw at kailangan niyang sumama kina Joe at iba pa. Samantala, matagumpay sina Joe at ang iba pa na pinalaya ang mga espiritual na hayop at nagsama-sama ngunit wala si Liu sa kanila. May isang malaking pagsabog na nangyari at inakala nilang mula ito sa laban ni Lu, ngunit lumitaw si Lu sa tabi nila. Lumapit si Joe upang tingnan ang kalagayan nito at sinabi ni Liu na ang madilim na halimaw ang may gawa nito at kailangan niyang maghanda bago muling labanan ito dahil napakalakas nito. Muling lumitaw ka sa harapan nila ngunit hinarap ka ni Su na ikinagalit mo dahil nang ahas si Su na gawin ito sa harap ng E-sect. Inatake ng madilim na halimaw si Su ngunit pinaputukan ito ng dalawang fox ngunit hindi tinamaan dahil mabilis itong nawala. Hiniling ni Lo kay Cook Fang na gumamit ng mga kasanayang may liwanag. Inatake ng madilim na halimaw ang panda ngunit nabara ng panda ang atake nito bago ito muling nawala at lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Gumaling si Liu mula sa kanyang sugat dahil sa espiritual na hayop ni Joe at nais niyang atakihin ang madilim na halimaw ngunit abala pa rin sa pag-upgrade ang sprite ng bukirin. Pinalabas ng kasama ni Joe ang kanyang alagang hayop laban sa madilim na halimaw ngunit wala itong epekto. Nahuli ng dalawang fox ang halimaw at naghanda ang iba pang espiritual na hayop na bigyan ito ng malakas na atake,
ngunit in-upgrade mo ang madilim na halimaw bago ang atake kaya't nakatakas ito at naiwasan ang mga atake ng espiritual na hayop. Ibinato nito sila sa isa't isa. Inatake ng panda ang halimaw ngunit tinamaan ito at tumama kay Tang at bumagsak sa lupa. Lumitaw ang halimaw sa likod ni na Joe at ng kanyang kaibigan, ngunit itinulak siya ng kaibigan upang saluhin ang atake. Nakaramdam si Joe ng matinding takot habang sugatan ang lahat ng espiritual na hayop na ikinasaya mo. Hiniling mong tapusin agad ng halimaw ang kanilang pinuno. Inatake ng madilim na halimaw si Joe at hinawakan siya na labis na ikinagalit ni Lu. Ngunit napakalakas ng halimaw. Hinikayat mo ito dahil sa napakalaking pag-unlad nito at sinabi mong magiging abo na ang kapangyarihan ng sandata ng Lingawing. Bago tamaan si Joe, lumitaw si Zinan ang isdang espiritual na hayop ni Leo at binigyan ng matinding atake ang halimaw na ikinagulat mo. Hinawakan ng mga braso si Joe matapos siyang makawala. Samantala, inatake ni Zinan ang halimaw at tinamaan ito na ikinamangha ni Joe. Hiniling mo sa halimaw na gumamit ng long-range attack at naghagis ito ng mga palaso kay Zinan. Hindi niya naiwasan ang lahat at tinamaan siya ng ilan. Tinamaan ni Zinan ng madilim na halimaw at nabagsak sa lupa habang hawak pa rin siya nito. Ngunit pinalaya siya ni Leo gamit ang bubble magic. Inatake muli ni Zinan ang halimaw at muntik na naman siyang mahuli ngunit nawala siya. Ginamit niya ang bukirin upang itali ang halimaw at sasabayan kasana niyong ngunit tinamaan siya ng suntok at nabagsak sa lupa. Naitali ang halimaw ng espiritual na hayop na may mga braso, ngunit sinubukan mong i-upgrade muli ang halimaw. Ngunit lumitaw si Zinan at nilamon ito mula sa ulo. Ngunit hindi ka tumigil at binigyan pa ng boost ang halimaw kaya't nakawala ito at sinaksak ng mga kuko si Zinan at nasugatan siya. Nais nitong makawala sa bibig ni Zinan ngunit kinokontrol siya nito ng buong lakas. Tinangkang tumakas ng anino ng halimaw ngunit hindi ito nakawala at tuluyang nilamon ito ni Zinan. Ngunit ang core ng halimaw ay nahulog at hindi nalunok na ikinatuwa mo. Humiling si Sue sa Firefox na kunin ito at nang makuha nito, tinamaan mo ito kaya't tumama kay Sue at nahulog ang core. Tinangka nitong kunin muli ngunit nagmadali si Lu upang hindi makuha ito ng halimaw habang kasama si Zinan. Ngunit hinabol sila ng kadiliman at tinamaan sila kaya't nabagsak sa lupa at hirap ng kumilos. Sinubukan ni Lu na makatakas sa pagkakagapos dahil isang atake lang ay matatapos na ang lahat ngunit hindi niya nagawa. Habang nakahandusay ang lahat, inakala mong nagtagumpay kang talunin ang Lingawing at labis kang natuwa. Ngunit lumitaw ang babaeng pinalaya ni Lu noon at sumama sa kanya. Papalapit ka sanang umatake ngunit nakaiwas siya at tinamaan ka, dahilan upang damyugaw ka. Tinamaan ka niya muli at tumama ka sa pader. Biglang naalala ni Leo ang babae, si Chu na kanyang pinalaya noon. Nagpasalamat siya rito sa pagliligtas sa kanya na ikinahiya ni Chu kaya agad siyang tumakbo paalis at ikinagulat ito ni Lu. Biglang nagising si Su at sinabing nakalimutan nila kunin ang mga materyales. Nagsimula silang mag-impake ngunit may iba pang balak si Su, nais niyang kunin ang 70% ng mga ito kaya binuhusan siya ni Lu ng ihi ng aso upang makalimutan niya ang hinihiling. Humiling si Su ng kalahati ngunit binuhusan siya ulit ng ihi ng aso. Sa bawat buhos, nakakalimutan ni Su ang kanyang sinasabi kaya't naloko siya sa huli. Nagrereklamo si Su na masakit ang kanyang ulo, hindi niya maalala ang anuman, at matutulog na lang muli matapos tumulong magbuhat. Pagkatapos, hiniling ni Lu sa lahat na pumili ng espiritual na hayop na babagay sa kanila. Habang naglalakad, nakita niya ang hayop na bakal na apoy at tiniin ito upang maging espiritual na hayop niya. Nang magsanib sila, nawalan siya ng malay at bumagsak. Pagkatapos, lumipat tayo sa Lingawing at muling nagising si Leo. Nag-aalala ang kanyang kasama at sinabing ipagluluto siya para gumaling. Nang mag-isa na si Lu, sinabi niya sa sarili na habang time-tame niya ang fireball, inatake siya ng isang hindi kilalang puwersa na napakahiwaga. Ngunit sa kabutihang palad, dahil sa mga materyales, lahat ng kanyang hayop ay maaaring may upgrade sa soul stage. Tinawag niya si Jin Ian upang suriin ang upgraded na espasyo. Pagpasok niya kay Jin Ian, nagsimula siyang magsalita sa sarili at mag-isip. Napansin niyang na-upgrade na ang espasyo at habang lumalakas si Jin Ian, lumalakas din ang espasyo, ngunit bumabagal din ang oras sa loob nito. Bago ang D-Rank Assessment Contest, aabot na sa mataas na soul building stage ang lahat ng hayop. Inisip niyang hindi maaaring si Chu o iba pa ang taksil at na baka ang isa sa kanila ay wala na roon at hindi na nagtatago sa sekta. Ngunit alam niyang hindi siya dapat magpakakampan hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Bumalik siya mula sa espasyo at tinanong ang sarili kung nakita ba ni Chu si Jin Ian. Dinala niya ang kanyang damit upang makita ang magiging reaksyon ni Chu.
Pinuntahan niya si Chu na nagsasagawa ng ritual ngunit sinubukan nitong itago na kilala siya at sinabi lang na isa siyang baguhan na nagtagumpay sa isang mabigat na labanan. Habang nakatingin siya rito, nagsimula siyang umiyak. Tinanong niya kung bakit siya umiiyak ngunit agad itong pinunasan ni Chu at sinabi na ito si Master Fan, ang taong sinabi niya noon, at binigyan siya ng pag-asa na muling babangon ang Lingawing Sect. Napakababa ng loob ni Leo at sinabi niyang nagtrabaho silang magkakasama sa laban na iyon at hindi lang iyon ang kanyang tagumpay. Sa totoo lang, lumapit siya sa kanya upang ikwento ang tungkol sa malaking isda, para sa kanilang dalawa lamang. Matapos niyang sabihin ang lahat, sinabi ng babae na baka makakita pa rin siya ng gumagamit ng malaking isda dahil nagdadala ito ng nostalgia sa kanya. Pagkatapos, tinanong ni Liu si Chi kung ano ang ginagawa niya bago siya sumali sa Lingkaing. Ngunit iniwasan ni Chu ang tanong at ipinakita sa kanya ang isang wanted notice. Tinanong niya kung siya iyon. Naiinis si Lu dahil ang pamilyang Bai ay naglabas ng paanunsyo para hanapin siya. Tinanong siya ni Chu kung totoo ba na isa siyang manyak. Pinilit ni Leia na ipagtanggol ang sarili at sinabing hindi ito totoo at isa siyang mabuting tao kaya hindi siya dapat mawalan ng tiwala dito. Pero nagtitiwala na siya kahit wala pang ebidensya dahil malaki na ang naitulong niya sa kanila simula nang sumali siya. At naalala niya ang mga panahong iyon kaya sinabi niyang hindi siya maaaring maging manyak. Sinabi rin niyang pamilyar ang pakiramdam niya kay Lu dahil sa ugali nito at sa paraan ng pakikitungo sa mga kalaban. Hinarap niya ang malaking isda gaya ni Master Fan. Tinanong niya ito kung totoo ba, kung disipulo siya ni Master Fan, kaibigan, o si Master Fan mismo. Sinatong at ang kanyang kaibigan ay nagnanakaw ng tingin kina Lu at Ju habang nag-uusap ang mga ito, at nagtaka ang kaibigan niya kung ano ang pinag-uusapan nila. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa loob kung saan gustong itago ni Lu ang kanyang sikreto ngunit sa huli ay inamin niya kay Ju na siya ang wanted na kriminal. Pumasok si Natong at ang kanyang kaibigan, at ginapos nitong ang mga kamay ni Leo dahil inamin nito ang totoo habang nakikinig sila sa likod ng pinto. Pero tinanong pa rin siya ni Ju kung bakit niya itinago ang kaalaman niya tungkol sa isdang Xinian, na ikinagalit ng kaibigan niyang si Chang dahil isa na namang sikreto ang itinatago nito. Sinabi nitong kay Chang na dalhin si Lu sa kanyang silid. Tinanong naman nitong si Ju kung sa tingin niya ay may koneksyon si Lu kay Master Fan. Sabi ni Ju ay sa tingin niya meron, pero imposibleng may koneksyon si Master Fan sa isang kriminal. Sinabi niyang ang dapat nilang pagtuunan ng pansin ngayon ay ang kompetisyong pangrango di na lalahukan nila pagkalipas ng 10 araw. Lumipat ang eksena sa gubat kung saan lahat sila ay nakasakay sa isang gumagalaw na hayop na baboy. Namangha si Chandeng dito at natuwa, pero hindi nagtagal ang kasiyahan niya dahil mabilis gumalaw ang baboy at nahulog siya. Ipinaliwanag sa kanya ni Ju na kapos ang kanilang budget at pinakiusapan siyang tiisin muna ito. Pagkatapos ay nagsimula na silang bumiyahe papunta sa kompetisyon. Sabik na sabik si Chang na makarating sa kompetisyon, pero kabado sitong dahil ito ang kanyang unang beses. Pinayapa sila ni Ju at sinabing patungo sila sa regional competition at doon magsasama-sama ang mga sex at dadalhin sila ng tagasuri sa competition island. Tinanong ni Chang kung ilan ang sex na lalahok sa kompetisyon. Habang naglalakad sila, pinapanood sila ni Cute at napansin ito ni Leo. Nang tumingin siya, biglang naglaho si Cute dahil nahihiya ito. 2 araw na ang nakalipas mula nang subukan siyang kausapin ni Jay pero tumakbo siya palayo. Sinabi ni Ju na narating na nila ang competition city. Pagkatapos ay lumipat sila sa testing arena kung saan maraming tao at sinimulang apihin sila dahil akala ng mga tao na tuluyan ng nabuwag ang Ling Joing, bagay na ikinagalit ni Chang ngunit pinakiusapan siya ni Ju na huwag na lang pansinin. Lumapit sila sa arena at lumitaw ang isang malaking espiritual na hayop na ikinagulat nitong. Tinanong ni Jay si Master Lee kung siya ba ang kanilang tagasuri, tama ba? Bumisita si Lee sa kanila at sinabi niyang siya ang responsable sa pagsusulit, bagay na ikinahiyang kaunti ni Ju. Nilapitan nila si Master Lee at tinanong siya ni Ju tungkol sa dami ng kalahok sa kompetisyon ngayong taon. Sinabi niyang malaki ang bilang dahil sa Ling Joing, at nang hamina ito, nahati ang mga resources nito sa ibang mga sex. Ipinakita niya ang listahan ng mga kalahok at sinabing nakuha nila ang ilan sa mga ito kaya mabilis silang lumakas at naging kwalipikado. Dahil dito, umabot sa 8 ang mga sex na lalahok ngayong taon. Dahil dito, inapina naman sila ng isa pang grupo. Nagalit si Cheng at nagtangkang makipagbangayan ngunit pinigilan agad ito ni Lee at ipinaliwanag ang kompetisyon. Sinabi niya na may 8 koponan ngunit limitado ang lugar sa competition island at sila mismo ang magtatanggalan. Muli silang nil-8 at sinabihang hayaan na lang silang makaabot dahil sila naman ang dahilan kung bakit nabuwag ang Ling Joing. Nagalit si Ju. Lumapit ang isa sa mga mandirigma pero hinarang siya ni Liu. Sinabi ng mandirigma, alam ng lahat na mahina ka,
at sinabihang mas mabuting umalis na sila. Tinanong ni Liu si Ju kung sino sa kanila ang nagnakaw sa kanila. Itinuro ni Ju ang 4 na sex na nagnakaw sa Ling Jiawing. Tinanong ni Liu ang 4 na sex na humarap sa kanya. Nang tanungin niya ito, tinakot siya ng 4 na sex na hindi sila magpapakita ng awas sa kompetisyon. Pero pinaalalahanan ni Liu si Wang, isa sa 4, na dating pinrotektahan siya ni Master Fan at dapat ay maseklian niya ito. Ngunit tumanggi si Wang at sinabing patay na si Master Fan at wala nang sukli-suklian. Hindi sila maaantig sa kanyang mga salita. Dahil dito, nagalit si Liu at pinalabas ang kanyang espiritual na hayop, ang aso, na ikinagulat ng lahat dahil akala nila'y tapos na ang Ling Jiawing. Ngunit lumabas din ang espiritual na mga hayop ni Wang at iniutos niya ang mga ito na atakihin ang aso. Ngunit umatake ang demonyong bulaklak at ginapos silang lahat at inatake ng aso si Wang at inihiyan ito na naging dahilan ng pagbagsak niya. Natalo ni Chung ang ikalawang koponan, at natalo naman ni Natong at Ju ang natitirang mga sex. Nilapitan ni Liu si Wang, hinawakan siya at sinabing dahil 4 silang sex, dapat nilang isauli ang lahat ng ninakaw sa Ling Jiawing, at tatanungin niya ang bawat isa. Dahil dito, humingi ng tawad ang iba pang 3 sex at nakiusap na huwag na silang galawin. Sinabi ni Wang na pagbalik nila sa nayon ay agad nilang ipapadala ang mga ito at nakiusap na alisin ang lason ng aso. Inihagis ni Liu si Wang sa lupa at inutusan ang aso na pagalingin siya. Sinabi ni Jay kay Master Li na tapos na sila at pinakiusapan itong ipagpatuloy, na ikinagulat ng husto ni Master Li. Pinagpala sila ni Li at sinabi na ang pwesto sa kompetisyon ay desidido na sa pagitan ng Ling Jiawing, Wang Gate, at Bomb Study, na ikinagulat ni Chang dahil si Su ay nasa team ng Bomb Study. Tinawagan si Su ng Bomb Study at inanyayahang sumali sa kanila. Tinanong ni Liu kung hindi ba't solo trainer si Su, pero dahil malakas si Su, bakit hindi siya sumali sa isang sex? Namangha si Su sa kanilang mga espiritual na hayop dahil naging malalakas at mataas ang ranggo ng mga ito. Pero nagpasalamat si Liu at sinabing kung lahat ng teams ay katulad nila, hindi nila aaksayahin ang lakas sa pakikipaglaban. Ngunit humiling si Su ng alyansa sa Ling Jiawing. Pumasok ang pinuno ng One Gate at pumayag sa ideya ng alyansa sa 3 sa kanila, at sinabing makakatulong ito para sa kooperasyon at mapagaan ang pag-aalaga sa isa't isa. Ngunit nakita ni Su na mahina ang koponan ng One Gate at wala silang magagaling na espiritual na hayop kaya hindi sulit makipag-alyansa sa kanila. Mas mabuting umuwi na lang sila. Ikinagalit ito ng pinuno ng One Gate at tinakot si Su na papatayin siya, at naging magkaaway sila, bagay na pabor kay Liu. Pinakiusapan ni Master ng BAMU Study si Su na kumalma, na ikinagulat ni Liu kung bakit may matandang babae sa isang ganitong kompetisyon, at inisip niyang malakas ito para makasali. Ipinaliwanag ni Master Li ang lokasyon ng kompetisyon sa isla at sinabing malapit na itong magsimula. Pagkatapos, lumipad ang malalaking ibon sa kalangitan at isa sa mga ibon ay lumapag sa harap nitong na labis niyang kinatakutan. Pagkatapos lumapag ang lahat ng ibon, sinubukan ni Ju na sumakay sa isang ngunit nahirapan siya, kaya inalok siya ng tulong ni Liu. Pagkatapos ay lumipad na sila patungo sa isla. Pagdating nila doon, namangha ang grupo ng Ling Jiawing sa espiritual na hayop na nakatalaga para sa Union Competition. Kasama nila sina Wang at Lu na kanilang mga taga-suri mula sa ika-5 rehiyon. Tinanong ni Lu ang tungkol sa kalagayan ng koponan at namangha sa presensya ng Ling Jiawing. Lumapit si Lu kay Ju at sinabi niyang tagahanga siya ng Ling Jiawing at malaking tagahanga ni Master Fan, at na ang Ling Jiawing ay nagpakita ng nakakagulat na bagong lakas at tinalo ang maraming kalaban na hindi mapigilan. Ikinatuwa ito ni Ju at sinabi niyang dumating sila ngayon upang maisakatuparan ang kagustuhan ni Master Fan na makabawi. Dahil dito, hinikayat ni Lu si Ju at sinabi sa kanya na magpatuloy. Ngunit nagalit ang pinuno ng One Gate dahil isa siya sa mga kandidatong inaasahang mananalo at mas mainam daw na huwag silang gambling. Pagkatapos ay namahaji si Lu ng mga kagamitan sa mga kalahok at nilagyan ng singsing ang kamay ni Ju, sabay sabing ito ay isang pangunahing gamit sa kompetisyon. Pinakiusapan niyang ingatan ang Pulse Eris at ipinaliwanag na ito ay bahagi ng kasabikan at bagong mekanismo ng kompetisyon na binuo ng liga. Ipinaliwanag niya na kapag isinusuot ng kandidato ang Pulse Eris mula sa ulo ng alagang hayop sa kanilang pulsuhan, makakakolekta ito ng totoong datos tungkol sa kanilang kilos upang masubaybayan ng mga taga-suri ang kanilang kalagayan. Sinabi niya ang 3 pangunahing patakaran na kailangang tandaan palagi: isuot ang Pulse Eris sa pulsuhan, sinumang mahulog sa tubig ay talo, at ang natalo ay protektado. Ngunit nagtanong si Chang tungkol sa ikatlong patakaran dahil hindi niya ito naintindihan gaya ng unang dalawa. Ipinaliwanag ni Lu sa kanya na huwag atakihin ang mga sumusuko at kung mangyari ito, ang lahat ng umaatake ay aalisin sa kompetisyon.
Dinisenyo ito upang mabisang maiwasan ang hindi kinakailangang pagkawala ng buhay. Pagkatapos ay lumapit si Master Li at sinabi sa kanila na magsisimula na ang kompetisyon at dadalhin sila sa kani-kanilang lugar ng pag-alis. Pagkatapos ay ipinamahagi sila ni Lu, mananatili sa kanya ang Ling Jiu-wing, susunod si Master Li sa Bomb Study Team, at ang Wang Gate Team ay susunod kay Master Wang. Umalis ang dalawang koponan at naiwan ang Ling Jiu-wing kay Lu. Sinabi niya sa kanila na aalis na siya dahil magsisimula na ang kompetisyon. Bilang taga-suporta ng Ling Jiu-wing, hiniling niyang makabalik silang muli. Nagpasalamat si Ju kay Lu. Pagkatapos ay lumipat tayo sa barko ng mga taga-suri kung saan sinabi ni Master Li sa gobernador na nasa kani-kanilang posisyon na ang lahat ng koponan. Pagkatapos ay inanunsyo ng isa sa mga gwardya ng gobernador ang pagdating ni Master Tanho, ang tagapangasiwa ng liga ng kompetisyon, na humingi ng paumanhin sa gobernador sa pagiging huli. Nalungkot siya dahil sa presensya ng Ling Jiu-wing at nakailangan nilang magsimula muli mula sa simula matapos marating ang mataas na ranggo. Tinanong ni Lu si Wang kung sino siya at sinagot ni Wang na siya ay si Bai, kapatid ni Master Tanho, at sumama ito sa kanya upang makita ang mundo. Bumulong si Lu kay Wang at sinabi ang mga usap-usapan na ang pamilya Tanho ay konektado sa pagpatay kay Master Fan. Nilapitan sila ni Nasho at sinabing tsismis lamang iyon at itinanggi ang pagkakasangkot ng kanyang pamilya. Agad na humingi ng paumanhin si Lu kay Nasho at sinabing huwag siyang maabala, ngunit hindi iyon pinansin ni Nasho at sinabi na dahil may dalawang grade B na sekta sa parehong lalawigan, natural lamang na isipin ng mga tao na sila ay maglalaban. Sinabi niyang maswerte siyang makalaban si Mr. Fan dahil mas malakas ito sa kanya at tanggap niyang matatalo siya kahit magkasing edad sila. Napakataas ng lakas ni Fan at lagi niyang sinasabi na may mas malakas pa sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ng gobernador kay Nasho na handa na ang lahat at dapat na silang lumabas upang ayanunsyo ang pagsisimula ng kompetisyon. Lumabas sila at inanunsyo ni Nasho na nagsisimula na ang kompetisyon, dahilan upang tumaas ang isla. Napagtanto ni Ching na sila ay nasa likod ng isang higanteng pagong. Pagkatapos ay lumipat tayo sa gobernador na nagbibigay ng tagubilin sa mga kalahok na makipag-ugnayan sa mga bihirang ibon. Inutusan ng gobernador ang kanyang katulong na pakawalan ang mga ito sa pamamagitan ng display screen at inilabas ito ng screen. Mayroong 500 puntos na bumagsak sa lugar at kailangan nilang makakuha ng 1 puntos at idikit ito sa kanilang pulse areas. Kapag nakakuha ng 300 puntos, magsisimula ang ikalawang yugto. Nakakita si Ching ng isa malapit sa kanila, pinulot ito at ibinigay kay Joe. Idinikit ito ni Joe sa kanyang pulse areas. Nakakita ulit si Ching ng isa at sinubukang pulutin ngunit hindi siya nagtagumpay dahil ninakaw ito ng isang espiritual na hayop. Pagkatapos ay itinuro ni Lu ang pansin nila sa natitirang mga sinag na nagsimulang kumonti. Naramdaman ni Ching na mabagal sila at malapit na itong matapos. Nagsimulang mag-isip si Lu dahil nais nilang makuha ang unang pwesto, kailangan nilang makakuha ng mahigit 20 puntos. Kaya't sinabi niyang maghiwa-hiwalay sila at bawat isa ay mangolekta ng tig-5 puntos. Kapag natapos na, magkita muli sila sa parehong lugar. Pagkatapos ay lumipat tayo sa barko ng mga taga-suri kung saan nagulat si Bai sa biglaang pagdami ng puntos. Nagulat siya nang biglang lumabas ang 18 puntos at inakalang ito ay mula sa Tianyun sect. Ipinaliwanag ng gobernador na kakaiba ang sektang ito at mahusay nilang ginagamit ang butas sa mga patakaran. Ipinahiwatig ng simbolo na inalis nila ang kanilang mga pulse areas. Lumipat tayo sa Tianyun sect matapos nilang makakuha ulit ng puntos. Ang kanilang pag-usad ay dahil sa isang patakaran na hindi kailangan alisin ang pulse areas sa loob ng 3 minuto. Sinamantala nila ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga puntos sa mga hayop at hinayaang ang mga hayop ang mangolekta ng puntos. Isa itong epektibong pamamaraan na inakala nilang makakapagpanalo sa kanila. Ngunit nagulat ang isa sa mga miyembro ng Tianyun nang biglang mawala ang kanyang hayop na kumukolekta ng puntos. Pagkatapos ay lumitaw ang isang mandirigma at sinabing huwag gumamit ng mga pandaraya. Nagalit ang isang miyembro ng Tianyun at sinermonan ang mandirigma sa pagkasira ng kanyang pagkolekta ng puntos. Nagalit ang mandirigma, ipinakita ang kanyang espiritual na hayop at ipinakilalang siya ay mula sa Call Party, isang sangay ng isek, at ang kanyang pangalan ay Liao. Dahil dito, labis na natakot ang Tianyun sect. Sinabi niyang dahil wala silang suot na pulse areas, hindi sila maaaring sumuko, kaya't iPad-adala niya sila sa kabilang buhay.
Pagkatapos ay inalis niya sila. Pagkatapos ay lumipat tayo kay Bai na nagulat sa pagbabago ng kulay ng mga tagapagpahiwatig. Ipinaliwanag ng gobernador na ang apat ay hindi nagsuot ng pulse ears sa loob ng 3 minuto at ang Tianyun sect ay naalis na. Nagulat si Bai at inisip kung nakalimutan ba nilang isuot muli ang mga pulse ears matapos itong tanggalin, at kung nabigo ang kanilang plano. Ngunit inakala ni Nasho na maaaring inatake sila. Inutusan ng gobernador ang kanyang mga katulong na pumunta sa isla upang kumpirmahin ito. Lumipat tayo kay Liu na inakalang hindi pa nagsisimula agad ang labanan habang ginagamit niya ang kanyang espiritual na hayop upang mangolekta ng puntos. Kinuha niya ang mga ito at ipinadikit sa kanyang pulse ears, ngunit nagtaka siya sa pagkawala ng isang sinag at nagulat nang makita ang isa sa mga koponan sa tabi niya. Sumigaw ang pinuno ng koponan kay Lu na huwag magtago dahil sa kanila raw ang lugar na ito, ang Hong Lewan Team. Labis itong ikinagulat ni Lu dahil ito ay ang kanyang kaibigang nakilala niya noon sa Zoda Shui. Habang nagtatago si Lu, lumapit ang aso sa isang babae mula sa kabilang koponan at niyakap ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ng babae na naroon si Lu at sinabi sa kanya na lumabas. Pagkatapos ay lumipat tayo kay Joe habang kumukuha siya ng isang puntos. 2 tao mula sa ibang koponan ang lumitaw sa harap niya. Ginamit nila ang puntong ito bilang pain. Napagtanto ni Joe na ito ay isang patibong ngunit dahil 2 lamang sila, kakayanin niya. Ngunit lumitaw si Duan at sinabing kilala niya si Joe. Nagulat si Joe sa kanyang presensya. Nagulat akong makita si Duan at tinanong siya kung sumali siya sa ibang koponan. Pagkatapos ay sumingit ang isa sa kanilang kalaban at ipinakita ang kanyang espiritual na hayop upang takutin at talunin sila. Ngunit hindi ito inintindi ni Duan at patuloy na kinausap si Joan, dahilan upang magalit ang kalaban. Inutusan niyang atakihin sila ng kanyang espiritual na hayop, ngunit ito ay natalo ni Jaime, ang espiritual na pusa ni Duan. Nagulat si Joan nang makita si Jaime na buhay pa at hindi patay. Ngunit nang lumapit siya, nagulat siya sa malaking pagbabagong nangyari rito. Pagkatapos ay pinaulanan ng kalaban ng kanilang espiritual na mga hayop sina Joan at Duan, ngunit ginamit ni Duan si Jaime upang talunin sila, pinunit ang iba pang espiritual na halimaw. Inutusan ni Duan si Jaime na atakihin ang mga kalaban, at nang lumapit si Jaime upang umatake, sumuko ang mga ito. Dahil dito, pinigilan ni Duan ang pagpatay sa kanila. Dahil sumuko na sila, bumalik si Jaime sa iba pang mga espiritong hayop at sinimulang kainin ang mga ito na ikinagulat ni Joan kaya tinanong niya si Duan kung ano ang nangyari sa kanya. Naging mas mahusay si Jaime kaysa dati at nakaligtas sa kamatayan at tumaas ang kanyang lakas sa pagsali sa mas makapangyarihang paksayon. Pagkatapos ay tinanong ni Duan si Joan tungkol sa mga benepisyo ng pagiging bahagi ng Lingawing at niyaya siyang sumali sa kanyang Rakshasa faction, sabay sabing siya na ang magiging mentor nito dahil iyon ang malakas na paksayon ngayon. Ngunit tumanggi si Joan at hiniling na bumalik na lang siya sa Lingawing dahil malaki na ang naging pag-unlad nila simula nang bumalik si Lu, at lubos siyang nagtitiwala sa tagumpay ng grupo ngayon kung babalik si Duan sa kanila. Hindi naniwala si Duan pero hindi nagsisinungaling si Joan dahil pagkalipas ng 1 buwan ay maa-upgrade na ang lahat ng kanilang pet beast sa spirit building stage. Hinikayat niya itong amuyin ng halimuyak kung hindi siya naniniwala. Gayunpaman, sinermonan ni Duan si Joan, tinawag siyang hanggal dahil si Lu ay isang kaguluhan lang at ang mga alaga nila ay puro hanggal na hayop. Wala siyang bagay na magbabangon sa Lingawing. Sinubukang kausapin ni Joan si Duan para bumalik pero pinutol siya nito at sinabihang tumahimik at umalis. Pero sinabi pa rin ni Joan na kailangan siya ng Lingawing ngunit hindi siya pinakinggan ni Duan at sinabing hindi na siya kaibigan nito at magkaiba na ang kanilang landas, tapos na ang kanilang relasyon at hindi na siya lilingan pa. Sabay pangako na kapag nakita niya si Liu ay hindi niya ito palalagpasin. Pagkatapos nito, lumipat tayo kay Ching na natagpuan ang ika-4 na point at labis na natuwa. Tinanong niya ang kanyang espiritong hayop kung bakit hindi pa ito nagbabago sa spirit building stage dahil sa ganitong kalagayan ay ang kanyang kapangyarihan ang madadala ng espiritong hayop. Nag-isip siya ng malalim at nais na niyang palitan ang kanyang espiritong hayop. Lumapit ang kanyang espiritong hayop sa point para ito'y kunin na siyang ikinaalangan ni Ching kaya siya'y tumingin-tingin sa paligid upang siguraduhin walang ibang team na naroon. Sa ngayon ay magiging malakas na siya dahil sa ika-4 na point. Lumapit siya sa point at kinuha ito ngunit dumating ang isa sa ibang mga team at sinabing sa kanya ang point na iyon at siya ang nakahanap nito. Sinabihan si Soking na umalis bago pa siya bugbugin. Nagulat si Ching dahil mukha itong bata sa paningin niya. Tinanong niya kung kasama ba niya ang kanyang mga kamag-anak ngunit nagalit ang bata at sinabi na siya ang Panginoon ng Strong Winter's Temple na silong na ikinatawa ni Ching at ng kanyang espiritong hayop dahil sa haba ng pangalan nito.
Ikinagalit ito ni Long dahil pinagtatawanan siya. Gayunpaman, inilagay ni Ching ang point sa kanyang supot sabay sabing aksidente lang yun. Lalong nagalit si Long at tinakot si Ching na babanatan na siya ngayon ngunit hindi ito ininda ni Ching. Sinabi niya kung ano ang inaasahan niya sa espiritong hayop ni Long, na para bang isang puting kuneho lang. Ngunit labis na nagalit si Long at ginamit ang kanyang kapangyarihan para ipatawag ang kanyang espiritong hayop ang Emperor Dragon. Naggulat ito sa lahat at nagtanong kung sino ang may-ari nito. Pagkatapos ay lumipat tayo sa barko ng gobernador at isa sa mga gwardya ang nagsabing isang bata mula sa ika-8 distrito iyon. Dalawa sa mga alalay ng gobernador ang nagulat nang malaman na mula sa kanilang lugar iyon at inisip na si Long nga ito. Lalong nagulat sa nangyari lalo na't pumirma siya nang hindi isiniwalat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at hindi isinulat ang kanyang buong pangalan. Tinanong rin nila kung posible bang ang isang batang tulad niya ay may ganitong klaseng dragon. Ngunit kinumpirma ito ni Tan Shu, sabay sabing, kung ang isang tagasanay ay may talento noong bata pa, maaari niyang direktang ilagay ang embryo ng pet beast sa spiritual beast pool at hindi ito mapipigilan ng kapasidad ng pool. Tinanong ko kung talagang umiiral ang mga ganitong bagay, bakit hindi siya binigyan ng kanyang ama ng isa sa mga iyon, ngunit sinabi ni Tono na ang makakagawa lamang nito ay ang may sapat na talento, na siyang ikinagalit ni B. Ipinaliwanag niya na napakahigpit ng mga kondisyon para sa mga kasamang spirit beast kaya ang pagkakaroon ng kasamang Emperor Dragon ay halos isang milagro. Ang nakapagtataka ay ang isang malakas na tao na tulad niya ay nasa isang karaniwang paksayon lamang at sigurado si Tan Shu na dumaan ang batang iyon sa isang pambihirang karanasan. Sunod, bumalik tayo kina Long at Ching at hindi mapigilan ni Ching ang paghanga, sabay tanong kung iyon nga ba ang kasama niya. Kinumpirma iyon ni Long at tinanong siya kung naiinggit ba siya. Naalala ni Ching ang nangyari sa kanya noon at muntik na siyang mapunta sa parehong kalagayan ni Long ngunit hindi siya kabilang sa mga may talento. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanyang ama ngunit tinalikuran siya nito at sinabihang kalimutan na lang ang bagay na iyon. Pagbalik sa kasalukuyan ay labis siyang nagalit at sinigawan si Long, sinabihang mabigat na responsibilidad iyon para sa isang batang katulad niya na ikinagalit din ni Long. Inutusan ni Long ang kanyang Dragon Beast na atakihin si Ching at pati na rin ang kanyang espiritong hayop. Pagkatapos ay lumipat ulit tayo sa barko ng gobernador at inakala ni B na nagpapatuloy pa rin ang karera. Naniniwala rin siyang madudurog ni Long ang ibang ngunit may ibang pananaw si Tano. Sabay sabing may kahinaan ang kasamang spirit beast at ang pag-unlad nito ay lubos na nakaasa sa cultivation ng tagasanay nito. Kung hindi magsisipag ang trainer, malilimitahan ang kapangyarihan ng pet beast at mahihirapan siyang lubusang mapangasiwaan ang Emperor Dragon sa murang edad. Pagkatapos ay lumipat tayo kay Ching na hinanap ang dragon matapos siyang tamaan. Natagpuan niyang nakahiga ang dragon at nagalit si Long dito dahil hindi nito nataman ng maayos si Ching. Kaya naman nagalit rin ang dragon kay Long dahil hindi siya maayos na nakontrol. Nakita ni Long na hindi nakikipagtulungan sa kanya ang dragon at nagsimula silang magtalo. Habang abala sila, sinamantala ito ni Ching at inatake sila, binato sila ng mga bato. Inutusan niya ang kanyang espiritong hayop na gawing mga spike ang mga bato ngunit tinabig ito ng dragon gamit ang isang atake. Gayunpaman, ang atakeng iyon ang gumising sa pagong na kinatatayuan nila. Muling inatake ni Ching at ng kanyang espiritong hayop si Long ngunit ginamit ni Long ang kapangyarihan ng Emperor Dragon upang itulak sila palayo. Nagulat si Ching na may ganitong lakas si Long. Nagulat din si Long na nagulat si Ching sa kanyang lakas. Sinubukan ng espiritong hayop ni Ching na batuhin ng spike si Long ngunit madali itong napigilan ni Long. Sa kabilang banda, muntik nang suntukin ni Ching si Long pero matagumpay rin itong naipagtanggol at binigyan si Ching ng isang atakeng nagpahandusay sa kanya. Sinubukan ni Ching at ng kanyang espiritong hayop na magsanib upang tamaan si Long ngunit hindi nila ito matamaan. Ilang ulit nilang tinangkang atakihin si Long ngunit hindi sila nagtagumpay ni minsan. Tinanong ni Long kung bakit hindi pa sila sumusuko. Gayunpaman, sinabi ni Ching na mahirap silang talunin hanggat hindi nauubos ang limitadong kapangyarihan ni L. Pagkatapos ay inatake ni Ching ang palagay niyang nanghihina ng si Long, pero nakakuha si Long ng karagdagang lakas mula sa Emperor Dragon. Nagpakawala siya ng atake na samugat sa espiritong hayop ni Ching at pagkatapos ay tinapos ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ching at halos tumira ng isang atake sa kanya ngunit dumating ang isa sa mga tauhan ni Long at pinatigil siya. Huminto siya sa huling sandali bago niya mapatay si Ching dahil ito ay kahilingan ng kanyang ama. Ikinagalit ito ni Long dahil inutusan siya ng kanyang ama. Sinermonan siya ng kanyang ama dahil tinawag niya ang dragon at lahat ng tao sa isla ay napatingin sa kanila. Ginawa ito ni Long dahil ninakaw ni Ching ang kanyang point na labis na ikinainis niya.
Lumapit ang ama ni Long kay Ching at sinabihang sumuko na matapos makita ang pagkakaiba nila ng kanyang anak. Hinikayat siyang sumuko upang mabuhay at tinakot siya, ngunit tumanggi pa rin si Ching. Nagalit ang ama ni Long dito pero kinausap si Wang at sinabing hindi pa naman nila pinapatay ito at kinikilala niya ang kakulangan ng lakas nito. Humanga si Wang sa ama ni Long nang magkunwari itong masama. Tinanong ng ama ni Long ang kanyang anak kung ilang points na ang nakuha niya. Nang malaman na isa pa lang, inisip ni Ching na matatapos rin si Long katulad niya noon. Gayunpaman, hinikayat ng ama ni Long ang kanyang anak at nagtawanan sila na ikinagulat ni Ching at napaiyak siya. Tumayo si Ching at tinawag si Long, sinabing siya si Ching at matatalo niya ito balang araw. Ngunit sinabi ni Long na handa siyang harapin siya kapag handa na ito. Natagpuan ng oso na espiritong hayop nitong ang ilang points at inihagis ito kay Tung na siya namang ikinatuwa nitong sa kabila ng masungit nitong ugali. Ngunit iniwan siya nito at naglakad palayo kaya't humabol si Tung upang makasabay. Tinanong niya ito kung gusto niyang pumunta sa kanlurang bahagi dahil nawala na ang mga puntos sa lugar na iyon. Tumingin ang oso sa kabilang panig at biglang naglaho ang lahat ng puntos sa harap nila, na ikinagulat ni Tong. Akala niya may kumuha ng lahat ng iyon. Nang lumingon siya sa likuran, wala na roon ang oso, iniwan siya nito muli. Nakilala ng oso ang tatlong babae habang si Tong ay nagtatago. Hinimok ni Tong ang oso na harapin sila at labis itong nagalit sa mga babae at hiningi ang mga puntos nila. Tumanggi ang isa sa kanila na ibigay iyon. Napansin nitong na hindi nila hinahawakan ang mga puntos gamit ang pulse heiress kundi hawak lang ito. Mas nagalit ang oso at inatake ang mga babae, muntikang tamaan ang isa pero nakaiwas ito. Sinabi ng isa pang babae na laban lang ang alam nila, at hinamon sila na gamitin ang huling galaw. Bawat isa sa tatlo ay naglabas ng kanilang espiritong hayop upang labanan ang oso. Inatake ng mga espiritong hayop ang oso pero lumaban ito at nagtagumpay na talunin ang mga ito, na ikinagulat nitong at ikinalungkot ng mga babae. Nilapitan nitong ang mga babae at humingi ng mga nakuha nilang puntos upang hindi na masaktan. Nakiusap ang isa sa mga babae na huwag silang saktan at gagawin nila ang kahit ano basta't huwag kunin ang kanilang mga pulse heiress. Kinausap nila si Tong at sinabi na silang apat ay grupo ng mga babae na inutusan ng kanilang guro na sumali sa kompetisyon upang sumikat at makadagdag sa kanilang pag-unlad. Inihanda na raw ang lahat at kailangan lang nilang sumali. Ngunit nakaharap sila ng maraming mababanggas na hayop, at ang mga espiritong hayop nila ay mukhang cute lang at hindi marunong lumaban. Ang ikaapat nilang kasama ay dinukot ng masamang lalaki na humihingi ng 5 puntos bilang kapalit. Kapag sila ay nabigo o sumuko, papatayin ang kaibigan nila. Nagalit si Tong at tinanong kung nasaan ang masamang lalaki at sinabing siya na ang bahala rito. Lumipat tayo sa masamang lalaki na may hawak sa kaibigan nila. Nagtaka siya sa mabilis nilang pagbabalik at tinanong kung nakuha na nila ang 5 puntos. Sinabi nilang 3 lang ang nakuha nila. Tumanggi siya at nagbanta na papatayin ang kaibigan nila. Isinalaysay ng isa sa mga babae ang isang paraan upang manalo, na ikinagulat ng lalaki. Sinabi niyang gusto nitong manalo sa kompetisyon at may bagay silang makakatulong dito. Kunwaring may kukunin siya sa damit niya, ngunit dumating ang oso at inatake ang masamang lalaki, na iligtas ang kaibigan nila. Ipinatawag ng lalaki ang kanyang espiritong hayop upang atakihin ang oso, ngunit isang malakas na suntok mula sa oso ang sumire sa hayop, na ikinagulat ng lalaki at ikinatuwa ng mga babae. Ngunit tumawa ng malakas ang lalaki at sinabi na may nakatanim siyang spinal breakworm sa leeg ng babae at kapag gumalaw sila, mababali ang leeg nito. Inutusan niyang bumaon ng uod na nagdulot ng matinding sakit sa babae, at natakot ang mga kaibigan niya para sa kanya. Nakiusap si Tong sa lalaki na tumigil at gayon din sa oso. Nag-alok ng kasunduan ang lalaki, panuuri nila itong mamatay o hayaan siyang ilagay ang uod sa kanilang lahat upang maging mga kasangkapan niya hanggang matapos ang kompetisyon. Na-distract si Tong at naalala ang masakit niyang nakaraan, dahilan upang magalit siya. Nang ituturok na ng lalaki ang uod, tinabig niya ang kamay nito at itinapon ang uod. Hinuli niya ang kamay nito at ibinagsak sa lupa ng may husay, pinigilan nitong kontrolin ang uod sa leeg ng babae. Tinanggal ng oso ang uod at muling pinag-isa nitong ang magkakaibigan. Nagpasalamat ang isa sa mga babae, ngunit nagbago na si Tong mula sa dati. Bumagsak siya sa lupa at dali-daling sinuri ng mga babae ang kalagayan niya. Maya-maya, nagising muli si Tong pero may matinding sakit ng ulo at tinanong kung nasaan ang lalaki. Sinabi ng isa na bumagsak ito dahil sa kanya at marahil ay hindi na makakatayo, na ikinagulat ni Tong. Tinanong niya kung sino siya kanina at bakit wala siyang maalala. Sinabi nitong na huli na siya at kailangang magpatuloy sa kompetisyon. Tinanong siya ng isa sa mga babae kung anong sekta siya.
Nang sinabi niyang mula siya sa Lingo Wing, lumapit ang babae at ibinigay ang kanilang mga puntos, sinabing susuko na sila at humiling na makasama sa Lingo Wing. Lumipat tayo sa pamahalaan. Sinabi ng katulong na tumagal ng 4 na oras ang kompetisyon at nangunguna ang Summoning Assembly na may 42 puntos. Tinanong niya si B tungkol sa performance ng Lingo Wing Sect, nasa ikapitong pwesto ito na may 16 na puntos. Sa palagay ni B, hindi ito masama. Pagkatapos ay sinabi ng katulong na natagpuan na nila ang Tianyun Sect at pinaslang ito. Naggulat si B at naniwala ang gobernador na may gumamit ng patakaran sa labanan upang pumatay at dapat imbestigahan ito. Nakaipon na ng sapat na puntos at sisimulan na ang ikalawang yugto. Pagkatapos, lumipat tayo kay Leo. May isang babaeng naglalakad sa likod niya. Nagtaka si Leo at tinanong ito kung bakit siya sumusunod gayong mula siya sa ibang sekta. Sinabi ng babae na hindi siya sumusunod. Nagsimulang makipaglaro ito sa aso ni Leo. Sinabi ni Leo na hindi siya ang lalaking gusto niya. Lumapit ang babaeng si Jiang at tinawag siyang maruming demonyo. Sinabi ni Leo na masakit ang ulo niya at wala siyang maalala. Tinanong ni Jiang kung bumalik na naman ang kakaibang sakit na ikinabahala ni Lu. Hiniling niyang ikwento sa kanya ang sakit pero nahihiya si Jiang. Nakiusap si Liu ulit na sabihin kung ano ang ginawa niya at kung nagkaroon na ba siya noon ng sakit. Labis na nahiya si Jiang at sinuntok siya. Nasaktan si Liu pero sinabi ni Hassan na hindi niya dapat hinawakan si Jiang. Lumitaw ang espiritong Fox at inatake si Lu pero hinaplos niya ito, na ikinagulat ni Su dahil hindi inatake ng espiritong hayop si Lu gaya ng inutos niya. Dumating ang iba pang miyembro ng grupo ni Su at tinanong ng pinuno kung may kalaban, pero sinabi ni Su na kakampi sila. Tinanong ni Leo sa sarili kung bakit sila magkakagrupo kung wala silang tiwala sa isa't isa. Sinabi ni Su na ideya iyon ng kanilang pinuno at huwag na siyang magtanong pa. Hiniling niyang tumulong sila sa pangangalap ng puntos. Dumating si Jiang ng Summoning Sect. Tinanong ni Su ang pinuno niya kung maaari siyang kumausap kay Jiang. Ipinaliwanag niya na ang layunin nila sa yugtong ito ay mang-alap ng puntos at wala ng pulse heiress para pag-awayan kaya wala silang tunggaliang interes. Naniniwala rin si Su na walang silbi ang mga labanan, kaya sumang-ayon si Jiang. Nagpasalamat si Su sa pagkaunawa at hiniling sa pinuno na umalis na. Habang paalis na sila, inanunsyo na nagsimula na ang ikalawang yugto. Nagbago ang patakaran, kung makakakuha ka ng isa pang pulse heiress at ididikit mo ito sa pulse heiress mo ng 30 segundo, mapapasa iyo ang mga puntos nito. Nagalit si Jung, ngayon may tunggaliang interes na. Inatake niya sila. Gagamit na sana ng kapangyarihan si Liu pero hinayla siya ni Su kasama si Jiang upang tumakas. Tinanong ni Liu si Su kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Su na dapat makinabang sila sa labanan at nawala silang laban sa kanya mula sa simula. Tinanong ni Lu kung gaano ba kalakas si Jung at baka kaya nila ito dahil marami sila. Pero hindi maipaliwanag ni Su ang lahat. Nabigla ang grupo ni Su sa pagtakas. Tinanong ni Jung ang pinuno ni Su kung bakit tumakbo ang disipulo niya. Ipinatawag niya ang espiritong hayop at inatake ang pinuno na agad sumuko. Tinamaan ni Jung ang pinuno ni Su. Tinanong niya kung bakit sila sumuko nang hindi pa tinatawag ang mga espiritong hayop at bakit ganoon na lang ang tingin nila sa kanya. Pero hindi naman talaga sanay ang grupo ni Su sa ganitong laban. Lumipat tayo kina Su, Lu, at Jiang. Sinabi ni Su na hindi sanay ang grupo niya at sumama lang sila kay Lu upang sumali sa kompetisyon at babayaran niya si Tala upang maglaro si Su bilang leader na ikinagulat ni Lu. Sinabi niya na nasa panganib na sila ngayon pero hindi alam ni Su na magbabago ang mga patakaran at umaasa siyang susuko ang mga ito sa tamang oras o kung hindi, sila ay magdurusa. Pagkatapos ay lumipat tayo kay Fai, nakita ni B ang palatandaan ng isang mandirigmang pinatay na ikinagulat niya. Sinabi niya sa gobernador na hinihikayat ng bagong mga patakaran ang pagpatay sa isa't isa ngunit inakala ng gobernador na mali ang pagkaintindi ni B sa kompetisyon. Ginaganap ito upang matukoy ang pinakamalakas na sekta. Akala ni B ay hindi sila dapat lumaban para lamang dito ngunit hindi ang gobernador ang gumawa ng patakarang ito upang pagpatayin sila at pahintulutan ito. Inutusan niya si Nashto upang alamin ang layunin nila. Pagkatapos ay lumipat tayo kay Jung, matapos kunin ang pulse heiress ng grupo ni Su. Nalaman niyang 0 ang puntos nito ngunit sinabi ng mga kasamahan ni Su na ibinigay nila ang lahat ng puntos kay Su at inamin na sila ay mga mersenaryo lamang. Nakiusap si Tala na huwag silang saktan at hayaan na lamang sila dahil wala na silang pakinabang at ibinigay na niya ang kanyang pulse heiress. Ngunit agad siyang pinatay ni Jiang. Pagkatapos ay lumipat tayo sa barko ng gobernador. Naniniwala si Nacho na hinihikayat ng ikalawang yugto ang pagpatay upang makuha ang pulse heiress ngunit dahil sa sistema ng pagsuko ay napakahirap itong agawin mula sa iba.
kaya ang pangunahing layunin ng patakaran ay hindi ang mang-agaw ng puntos kundi ang iwan ang mahihinang sumusuko. Sinabi niya na noong nakaraan, inilalagay sa panganib ng mga Pulse Heiress na ito ang sekta at ang mga determinadong grupo lamang ang nananatili. Naniniwala siyang ito ang tunay na layunin ng liga. Pinagtibay ng gobernador na ang mga hindi makakapit ay susuko. Pagkatapos ay lumipat tayo kina Liu Sujianang, na naabisuhan tungkol sa pagsuko ng isa pang grupo, ang Hall of Waves, sa kabuuan ay 15 grupo na lamang ang natira. Nakita ni Liu na si Su na lamang ang natira sa kanyang grupo at tinanong kung iniisip niya bang sumuko na, ngunit nakita ni Su na tataas siya sa ranggo at magiging empleyado ng liga na may sahod at hiniling niyang panuurin siya hanggang sa huli. Pagkatapos ay lumipat tayo kay Jung at sa natitirang grupo ni Su. Takot na takot sila matapos patayin ni Jung si Tala ang kanilang pinuno. Nakita ni Jung na wala silang silbi at dahil ganito sila ay hindi sila karapat-dapat mabuhay sa mundo. Binwasag niya ang kanilang mga Pulse Heiress at sinimulan ang pagbabante kay Su dahil hawak niya ang lahat ng puntos. Lumipat sila kina Chang at Tong na naghihintay kay Lu, na ikinatuwa ni Chang ang pagbabalik ni Lu. Tinanong ni Chang si Lu kung ilang puntos ang kanyang nakuha. Ipinakita ni Lu ang kanyang Pulse Heiress at sinabing mayroon siyang 5 puntos. Nena si Cheng dahil isinama ni Lu si Su ngunit nagpakita si Su ng tapang laban kay Cheng dahil kakampi na niya ito. Tinanong nitong ang tungkol sa babaeng kasama ni Lu. Ipinakilala ni Lu si Jiang mula sa Hongluan sekta. Lumapit si Jiang kay Lu at sinabing kaibigan siya nito na ikinainis ng lahat. Agad pinabulaanan ni Lu na girlfriend niya ito na naging sanhi ng panunukso ni Natong at Chang, na ikinainis ni Lu at hiniling niyang huwag na itong pag-usapan muli. Naabisuhan sila na nagsimula na ang kompetisyon sa pagpili na May 15th seksyon na lamang sapat lang. Ang unang pwesto ay Freedom Sect na may 44 na puntos, ikalawa ay Ghost Sect na may 35 puntos, at ikatlo ay Lingga na may 27 puntos. Dumating si Zhao sa kanila at sinabing nakita niya si Duan na ikinagulat ni Na Chang at Tong. Binanggit din niya na buhay si Jaime ang kanyang espiritong hayop at ikinatuwa ito ni Lu. Gayunman, nakita ni Zhao si Jaime at napansing kakaiba ito. Inalala kung paano ito lumaban at napansing parang zombie na at hindi na siya nakikilala. Naalala ni Liu ang nangyari kay Xin Yan at inakala ni Zhao na sumali rin si Duan sa isang kakaibang sekta. Agad tinanong ni Liu kung nasaan si Duan dahil naniniwala siyang si Duan ang sanhi ng nangyari sa kanya. Nagsimulang mag-isip ng malalim si Liu at sinabi sa sarili na huwag nang abalahin pa sila sa bagay na ito. Bumalik siya sa kanyang kalmadong pagkatao at sinabing ayos lang ang lahat at iminumungkahing bumalik sila sa kompetisyon. Ngunit sinabi niya sa sarili na maghihintay siya hanggang gabi upang imbestigahan ito ng mag-isa. Sumang-ayon si Zhao sa opinyon ni Lu na dapat silang mag-focus sa kompetisyon at inabisuhan silang inanunsyo na ang ikalawang yugto ng kompetisyon. Tinanong niya sila kung anong estratehiya ang gagamitin nila. Napagtanto ni Lu na mayroon na lamang silang 200 puntos at kung magpapatuloy silang magkanya-kanya sa pagkolekta ng puntos ay magiging delikado ito. Iminungkahi ni Su na maaari nilang gamitin ang bagong patakaran para sa mga kakampi upang magnakaw ng puntos mula sa ibang ngunit tumutol si Chang dahil hindi niya pinagkakatiwalaan si Su at sinabing mababa na ang kanilang kalagayan ngunit wala pang nakakaalam sa susunod na mangyayari. Nakita ni Su na may galit pa rin si Chang sa kanya ngunit hindi rin niya maaaring patayin ang master ng mga espiritong alaga ayon sa lokal na patakaran. Nagulat si Su sa kanilang pag-uugali at tinanong si Lu kung ano ang kanyang plano. Iminungkahi ni Lu na kung makapaghahanda sila ng maaga ay maaaring may paraan upang makakuha ng puntos ng hindi nananakit ng iba. Pagkatapos ay lumipat tayo sa dalawang kalahok na nakakita ng 3 puntos. Pinalabas ng isa ang kanyang espiritong hayop upang kunin ang mga puntos, ngunit nang makuha ito ay nadiskubre nilang mga bato lamang ito at isa pala itong bitag. Lumitaw si Leo at ang kanyang grupo mula sa likuran nila. Inutusan ng kalahok ang kanyang espiritong hayop na umatake. Ngunit inatake ito ni Chang gamit ang kanyang espiritong hayop at nasugatan ito. Tumakbo ang lobo ngunit nasalubong nito ang espiritong aso ni Lu at inihiyan ito. Sinubukan ng isa pang kalahok na tawagin ang kanyang espiritong hayop ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng espiritong halaman ni Lu at agad siyang tinalian at nabangga sa mga bato. Sinabi ni Lu na wala ng silbi ang umatras at tinalian ng halaman ng kalahok katulad ng kasama niya. Lumapit si Lu sa kanila kasama ang kanyang aso at inihiyan sila hanggang sa matagumpay na makuha ang kanilang mga Pulse Heiress at makakuha ng 9 na puntos mula sa 2. Iminungkahi ni Cheng na idagdag nila ang mga puntos upang makapasok sa top 3 ngunit kinaalala ni Su na huwag kalimutan ang kanyang mga puntos at humiling ng 4 na puntos para sa kanyang sarili na ikinagalit ni Cheng. Dumating ang isang karibal na grupo at dinakip si Jiang, humihiling na ibigay ang kanilang mga Pulse Heiress kung hindi ay papatayin siya.
Naalala nitong ang nangyari sa kanya at sa lalaking nakalaban niya kaya siya ay nagalit. Nakita ni Su na ginamit ang hostage upang takutin sila at natuwa siya ngunit nagalit ang kalaban at halos patayin si Jiang. Sinabi ni Jiang na hindi siya galing sa kanilang sekta ngunit hindi siya pinaniwalaan at iginiit na matagal na silang magkasama at matagal na silang binabantayan. Lumapit si Xiao at sinabi sa pinuno na ibibigay niya ang mga Pulse Heiress kapalit ng pagpapalaya kay Jiang. Sinabi ni Lu na may 9 na puntos ang Pulse Heiress at hiniling na kunin ito ng walang gulo, na ikinahiya ni Jiang. Tinanggap ng kalaban ang alok ni Lu at hiniling na ihagis ito sa kanya. Nang makumpirma na siyam nga ang puntos ay sinabi niyang aalis na siya at palalayain si Jiang sa malayong lugar at huwag siyang habulin. Tumutol si Chang at sinabing hindi siya naniniwala dito. Sinabi ni Lu na palayain na si Jiang ngayon at nagalit ang kanyang mga espiritong hayop ngunit binalaan siya ng kalaban na si Jiang ay nasa kanyang kapangyarihan pa rin at huwag siyang umakto sa galit. Muling ipinaliwanag ni Jiang na hindi siya mula sa kanilang sekta at nagkataon lamang ang kanilang pagkikita. Nagpasalamat siya sa kanila at sinabing ibabalik niya ang mga puntos at wala siyang kasalanan sa nangyari. Hiniling niya kay Lu na huwag nang palalain ang sitwasyon at nais niyang sumama na sa kanila ng payapa. Binalaan ni Lu ang kalaban na bibigyan niya ito ng 5 minuto upang ilayo si Jiang, ngunit kung may mangyari sa kanya ay papatayin niya ito agad. Dinala ng kalaban si Jiang at umalis. Lumapit si Chang kay Liu at tinanong kung hahayaan ba nilang isama si Jiang. Nagsimulang mag-isip muli si Lu kung ano ang dapat niyang gawin. Pagkatapos ay naabisuhan sila na nawawala ang isa sa mga kalahok at agad nilang inisip na si Jiang iyon na ikinagalit ni Lu at ng kanyang grupo at kinatakutan sila ng kalaban. Pinagalitan sila ni Lu at lumapit upang lipulin sila kasama ang kanyang espiritong hayop na lalong ikinatakot ng kalaban. Ngunit may kakaibang nangyari, naabisuhan silang tapos na ang mga miyembro ng Evil Bone Sect na ikinagulat ng lahat. Pumunta si Liu upang tingnan ang nangyari at sa daan ay lumitaw si Jiang at kinausap siya hanggang siya ay huminto, na ikinagulat niya dahil buhay pa pala si Jiang. Tinanong niya kung talagang nag-aalala ito sa kanya. Pagkatapos, ikinwento niya ang nangyari sa kanya at sa isang kalaban, paano niya ito nilinlang gamit ang pagmamahal, pinatigil sa paggalaw, at pinakawalan ang kanyang pagkakagapos. Mabilis niya itong nakontrol at tinapos bago bumalik sa kasalukuyang kalagayan. Sinabi ni Liu na labis siyang nag-alala sa kanya. Ibinigay naman ni Jiang kay Lu ang Pulse Heiress mula sa kalaban. Lumipat tayo sa barko ng gobernador kung saan nagulat si B sa pagkamatay ng Evil Bone Sect. Itinuro ng gobernador ang marka at sinabing pinatay nila ito matapos sumuko. Lumipat ang hukbo ng gobernador sa lugar ng kompetisyon at inaresto ang natitirang kasapi ng Evil Bones team. Humingi ng paumanhin si Jiang sa abala pero sinabi ni Zhao na huwag siyang humingi ng paumanhin dahil nakakuha rin sila ng puntos dahil sa kanya. Pagkatapos ng kompetisyon, inimbitahan nitong si Jiang sa Lingga Pavilion para ipagluto ng masarap, pero natakot si Jiang na baka hindi siya tanggapin ni Lu. Sinabi ni Cheng na pwede siyang pumunta kahit kailan at kahit sinong di tatanggap sa kanya ay magiging kalaban nila, na ikinainis ni Liu. Ipinahayag ni Jiang ang paghanga sa lakas ni Lu at nagpasalamat si Lu. Yumuko si Jiang at bamulong kay Lu kung bakit mukha siyang kasuklam-suklam, itinanggi ito ni Lu at nagkunwaring maayos. Lumayo si Jiang kasama ang mga sundalo ng gobernador at hindi isinama. Binalaan niya si Lu na huwag tumakbo dahil patuloy niya itong hahabulin, at lumipad siya paitaas, na ikinatawa ng lahat. Sinabi ni Leo na ipapamahagi niya ang mga puntos, na 26 sa kabuuan, na ikinagulat ni Cheng. Dahil dito, posibleng maging unang pwesto ang Lingga faction. Ngunit pakiramdam ni Su ay binabaliwala siya ni Chang kaya agad siyang humingi ng parte niya. Naniniwala si Chung na regalo ang mga Pulse Heiress mula kay Jiang at wala itong kinalaman kay Su. Nagsuggest si Su na ibigay ni Leo ang 5 puntos na ipinangako, pero sinabi ni Leo na walang Pulse Heiress na may ganung puntos at wala na ring makikita, kaya may utang pa rin siya. Tinanong niya ito, kaya nagalit si Su at sinakaw si Leo. Sa halip, binigyan siya ng Pulse Heiress na may 9 na puntos. Lumipat tayo sa barko ng gobernador at nagulat si B sa pagtaas ng puntos ng Ling Chao faction na umabot sa 41 na maaaring maglagay sa kanila sa top 3. Sinabi ng assistant ng gobernador na nasa ikalawang pwesto na ang Linggo faction na ikinagulat ni Tancho. Napansin ni Bai ang reaksyon ng kapatid at nakita ang sigasig ng Lingga. Naisip ni Tancho kung paano nila nagawa ito, ang pagkuha ng puntos ng walang nasaktan. Nagtanong si Bai kung sino ang may pinakamataas na puntos sa Lingga team, at sinabi ni Tancho na si Junyan Ziyun, na tumutukoy kay Leo. Sinabi ng gobernador na si Leo ay gwapong binata at tunay na malakas, na ikinahanggan ni B kaya inikayat niya ang kapatid na kilalanin ito.
Inanunsyo ang resulta, unang pwesto ang Zhang Team, pangalawa ang Ling Hao, na ikinatuwa nila. Pangatlo ang Duan Team na ikinagalit ni Duan at panangakong di na muling matatalo. Inutusan niya si Haim na kumilos agad. Pangwalo ang Strong Dragon Team na may 16 puntos, na ikinagalit ng Dragon King dahil si Chang na nakalaban niya ay nasa pangalawa. Lumipat tayo sa Lingkaw Team kung saan naramdaman ni Ju na malapit na silang manalo at maibabalik ang karangalan ng Zenith Tower. Nagdiwang sila sa sarili nilang paraan, na ikinainis ni Su. Inanunsyo na tapos na ang ikalawang yugto at magsisimula na ang huling yugto. May malaking lindol na sumunod. Sa barko ng gobernador, inakala ni B na lumulubog ang malaking pagong. Tinanong ng gobernador si Tancho kung naalala niya ang ikalawang alituntunin, ang mahulog sa tubig ay matatanggal. Ipinaliwanag ng gobernador na habang lumulubog ang isla, papalapit ang tubig dagat kaya kailangang umakyat ang mga kalahok sa bundok. Sa loob ng isang oras, halos buong isla ay lulubog. Kasabay nito, inanunsyo ang pagtatapos ng kompetisyon. Ang resulta ay ibabatay sa puntos at kung gaano katagal na natili ang kalahok. Lumipat tayo sa Lingga Team na paakyat ng bundok. Napansin ni Leo ang panganib at inutusan ang lahat na tawagin ang mga alagang espirito at maghanda para sa laban. Ibinato ni Jaime ang malaking bato na ikinagulat ni Chang. Dumating si Duan at ang kanyang grupo. Tinanong ni Leo kung ano ang ginawa ni Haim pero hindi siya pinansin ni Duan at tinawag siyang usisero. Inutusan ni Duan ang grupo na umatake pero si Geng ang lalaban, na ikinagalit nitong kaya sinabi niyang di na niya ito papakainin. Ginamit ng kasama ni Duan ang kanyang espiritu mula sa dagat at sinunggaban si Leo. Bago mahulog si Leo, itinapon niya ang Pulse Ares kay Su at sinabing maghintay ng 3 minuto. Nahulog si Leo sa dagat at nakita niyang hawak siya ng water octopus. Ito raw ang pagkakataon para ma-upgrade si Jian sa full stage ng soul building. Tinanong ni Su si Ching tungkol kay Duan kung kilala niya ito. Sinabi ni Ching na dati nilang kasamahan ito. Tinanong kung may utang sila dito pero itinanggi ni Ching. Sinabi ni Ju na palayain na si Lu. Tinanong ni Duan kung pwedeng i-renovate muli ang Lingga Pavilion at iminungkahing ibigay na lang ang Pulse Ares nila para mabuhay sila, pero hiniling ni Ching na palayain muna si Lu. Dumating si Haim at binugbog sila kaya natakot sila. Nagalit si Duan na mas interesado sila sa estranghero kaysa sa dating kaibigan. Pero hindi sumuko si Ju at sinabing hindi si Lu ang dapat alisin. Kung nakasalalay sa pagpatay kay Lu ang tagumpay ng Lingga Pavilion, siya mismo ang gagawa nito. Nakita ni Duan ang katigasan ng ulo ni Ju kaya naglabas sila ng espiritu at nagsimula ang malaking labanan. Naisip nitong na masyadong malaki ang laban para sa kanya at mas mabuting magtago, pero biglang lumitaw sa likod niya ang isang tauhan ni Duan, na ikinatakot niya. Tinanong siya kung tatakas siya, pero sinabi nitong nagutom sa dugo ang panda niya at di niya ito makokontrol pag nagalit. Pero mas kilala ng tauhan ni Duan ang panda at ipinakita ang kanyang espiritu, isang higanteng panda. Samantala, nagtago si Su at sinamantala ang abala ng lahat. May Pulse Ares siya mula kay Lina may 19 puntos at sariling 10 puntos, kaya maaari siyang pumasok sa top 4. Tumakas siya pero hinarangan ng dambuhalang espiritual na hayop, isang dinosaur, na labis niyang ikinatakot. Lumitaw ang isa sa mga tauhan ni Wong at tinanong siya ni Su kung bakit siya hinahabol. Alam ng mandirigma ni Wong na abala ang kanyang mga kasama kaya ito ang tamang pagkakataon para tanggalin si Su. Nagsuggest si Su na tumakas sila para mabuhay, pero tumanggi ang mandirigma at sinabing pumunta siya roon para kuhanin ang hayop. Biglang lumitaw ang mas malaking hayop at nilamon ang hayop ni Wong, kaya parehong natakot at tumakbo silang dalawa habang hinahabol ng dambuhalang hayop. Lumipat sa kalaban ni Leo na inakala si Leo ay mangmang at magiging pagkain ng pugita. Pagkatapos ay lumipat tayo kay Lu sa loob ng tubig at nagtagumpay siyang makawala sa pagkakagapos ng pugita at ipinakita si Zion pagkatapos, sabay sabing tubig ang paborito niyang palaruan. Pagkatapos noon, itinapat ng pugita ang mga braso nito kay Nayan pero naiwasan ni Zeyan ang mga atake at nagtagumpay na igapos ang pugita sa sarili nito, pagkatapos ay nagpakawala siya ng isa pang atake at tuluyang nilamon ang pugita. Pagkatapos ay muling lumitaw si Lu mula sa tubig sa harap ng kanyang kalaban at nagalit ng husto ang kalaban ni Lu at inatake siya pero ang halaman ay nagpakawala ng atake sa kanya at itinapon siya sa tubig. Natuwa ang mga hayop ni Liu sa kanyang pagbabalik at nakahinga ng maluwag sina Ju at Ching. Nagalit ng husto si Duan dahil hindi napigilan ng kasama niya si Leo. Pagkatapos ay nilapitan ni Lu si Su at tinanong tungkol sa kanyang Pulse Ares na labis ikinagulat ni Su. Sinabi niyang labis siyang nag-alala para sa kanya at maingat na iningatan ang kanyang Pulse Ares at napasailalim sa matinding atake at isinugal ang buhay para mapanatili ito, ngunit hindi ito narinig ni Leo dahil sa malalakas na hangin at hiniling na ibalik ang kanyang Pulse Ares.
Pagkatapos ay lumitaw ang higanteng dinosaur at matapos ibalik ni Sue ang Pulse Ares kay Lou ay umalis si Lou na ikinagulat ni Sue dahil inaasahan niyang paprotektahan siya nito habang inaatake ng dinosaur. Halos matapakan siya ng dinosaur pero muling tumakas kasama ang mandirigma ni Wang. Pagkatapos ay nilapitan ni Lou si Tong at tinanong kung kaya niyang labanan ang kanyang kalaban o hindi, ngunit sinigurado nitong na dahil sa kanyang paggabay ay naging mas malakas siya at mahusay ng kontrolin ang kanyang panda. Ngunit ang problema ay sobrang padalos-dalos ito at ayaw gumamit ng anumang teknik at ayaw makinig sa kanya. Ngunit sinabi ni Lou na huwag siyang mag-alala at ginamit ang kanyang halaman para igapos ang kalaban ng panda nitong na ikinagulat ng hayop nitong, ngunit sinabi ni Lou sa kanya na hindi siya nakialam sa kanyang laban pero kailangan niyang gumamit ng siyan. Pagkatapos ay lumipat tayo kina Duan at sa kanyang hayop na si Jaime na siyang tumalo sa mga hayop ni Ju at Ching. Biglang lumitaw si Lou at nagpakawala ng atake kay Jaime na ikinatuwa at nagbigay ng kumpiyansa kina Ju at Ching. Ipinakita ni Lou si Zion ngunit nakaguhit sa panda nitong at tinawag itong Rock upang hindi nila makilala na siniyan ito at matuklasan ang katotohanan. Nagalit si Duan na inakalang sinusubukan ni Leia na makakuha ng pwesto sa Lingaw Pavilion sa pamamagitan ng paggaya kay Fan. Sinermona niya ito sa paghahangad ng kasikatan at nagbanta na aalisin siya ngunit sinabi ni Lou na nais niya rin siyang tanggalin gaya ng ginawa niya kay Master Fan na ikinagalit ni Duan. Pagkatapos ay hiniling ni Lou kay Ching na tulungan si Sue. Pagkatapos ay kumilos si Ching kasama ang kanyang espiritual na hayop at lumipat tayo kay Sue na patuloy na hinahabol ng higanteng dinosaur. Biglang lumitaw si Ching sa harap niya na ikinagaan ng loob ni Sue. Pagkatapos ay inutusan ni Ching ang kanyang hayop na atakihin ang gumagamit ng dinosaur matapos itong matukoy, ngunit hinaranggan ng dinosaur ang atake para hindi masaktan ang kaibigan nito. Pagkatapos ay lumitaw ang gumagamit ng dinosaur na isa sa mga kasama ni Duan. Inakala ng kasama ni Duan na mahusay si Ching dahil natukoy siya at inalok siyang sumali sa kanyang koponan dahil magaling siya. Patuloy na nakiusap si Sue kay Ching na iligtas siya at sinubukang ilayo ang mandirigma ni Wang ngunit mahigpit itong nakakapit sa kanya. Muling umatake ang dinosaur ngunit naiwasan nila ito. Nakita ni Ching na isa itong masamang halimaw at hiniling na abalahin ito habang gumagamit siya ng long-range attack. Ibinato ng mandirigma ni Wang ang kanyang Pulse Ares kay Ching at tumakas. Tinanong ni Sue kung paano hahatiin ang mga puntos sa kanila, pagkatapos ay muling inatake ng dinosaur ngunit hindi sila nasaktan. Inisip ni Ching na tamang oras ito para pag-usapan ang paghahati ng puntos. Pagkatapos ay tinamaan ng hayop ni Sue ang dinosaur ngunit hindi ito naapektuhan. Tinanong ni Ching si Sue kung sinubukan na ba niyang pagsabayin ang Ice at Firefox Strikes pero inasahan ni Sue na hindi ito makakasama sa dinosaur dahil parang zombie ito, sobrang lakas, mahirap saktan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Ching ang kooperasyon ng kanilang mga espiritual na hayop at inisip ni Sue na magandang ideya ito. Pinagsama ni Sue ang kanyang mga hayop at pinakawalan ng hayop ni Ching ang mga palaso na naging apoy at yelo na lubhang nakapinsala sa dinosaur. Natuklasan ni Sue na apoy ang kahinaan ng dinosaur at kailangan lamang sumuot sa makapal nitong balat at itulak ang apoy sa loob. Inasahan ni Ching na matutamba ang dinosaur sa isang atake ngunit nakita ng mga gumagamit ng dinosaur na umaasa sila sa walang saysay na bagay at hindi nila ito matatalo ng madali dahil mayroon itong espesyal na teknik na nagpapalakas dito. Naramdaman ng lahat ng hayop ang matinding takot at tumigil sa pag-atake matapos ang atake ng ungol ng dinosaur, isang banta sa puso. Sinubukan ni Sue na ibalik ang lakas ng kanyang mga hayop ngunit sinabi ng gumagamit ng dinosaur na naputol ang koneksyon niya sa kanyang hayop at wala ng hayop sa parehong antas na makakatapat sa sinaunang takot mula sa mga sinaunang uri ng master. Pagkatapos ay umabant ang dinosaur papunta sa kanila at halos umatake na pero biglang lumitaw ang gumagamit ng dragon at nagpakawala ng atake sa dinosaur at pinabagsak ito. Nagulat ang gumagamit at nagtanong kung anong nangyari. Tinanong ni Sue kung sino ang gumagamit ng dragon at sinabi ni Ching na si Long iyon. Lubos na natakot ang gumagamit ng dinosaur dahil dito. Tiningnan ni Long ang dragon at nagulat si Sue nang makitang isa itong imperial pet. Nabigla siya na hindi sinabi ni Ching noon na may ganoon silang kalakas na kakampi. Tinanong niya si Ching kung kaibigan ba niya si Long ngunit hindi inasahan ni Ching na sasagipin siya ni Long, at sinabing ang relasyon nila ay pagkakaibigang nabuo sa labanan. Ngunit itinanggi ni Long na iyon ang dahilan ng kanyang pagdating, nakita lang daw niya ang Pulse Ares at nais niyang pulutin ito. Matapos niyang kunin ang Pulse Ares, labis na nagulat sina Ching at Sue. Sinabi ni Sue na sa kanya ang Pulse Ares ngunit sinabi ni Ching na nagsisinungaling siya at orihinal itong sa kanya. Pagkatapos ay lumipat tayo kay Tong, ginaisang niya ang kanyang panda at patuloy pa rin silang humaharap sa kasama ni Duan.
Nakita ng kaibigan ni Duan na ang panda nitong ay isa sa pinakamalalakas na hayop na nakita niya ngunit alam niyang hindi ito tatagal. Hiningi niya ang pulse eres nitong at sinabing malaya na siyang umalis, ngunit inatake ng panda ang higanteng panda, ngunit madaling naitaboy ito ng higanteng panda. Paulit-ulit na tinangkang atakihin ng panda nitong ang higanteng panda ngunit hindi ito tumalab, habang ang higanteng panda naman ay nagawang saktan ang panda niya na siyang ikinagalit ng panda niya. Napagtanto ng tagapangalaga ng higanteng panda na ang hayop niya ay hindi nakakaramdam ng sakit at laging galit. Pagkatapos ay pinatigil nitong ang kanyang panda para hindi na ito masaktan at sinabing hindi siya mananalo ngunit hindi ito pinansin ng panda at muling umatake sa higanteng panda. Naalala nitong ang sinabi sa kanya ni Lu na matitigas ang ulo ng mga panda at hindi mo laging mapasusunod. Tanging malalakas lang ang maaaring sumupil sa malalakas sa tamang oras. Alam niyang kailangan niyang ipakita ang kanyang lakas. Naalala rin nitong ang kanyang nakaraan, kung paano hindi niya inakalang magkakaroon siya ng espiritual na hayop tulad nila. Noon, pinapanood lang niya silang magsanay at kapag nagugutom sila, ninanakaw nila ang kanyang pagkain at pinupuri ang kanyang luto na ikinasaya niya. Pinipigil pa niya ang oras para mapanood sila anuman ang labanang pagdaanan nila. Lagi silang bumabalik at humihiling ng pagkain, kunwari nahihiya siya pero tuwang-tuwa siya at labis ang kanyang pagmamalaki. Kapag sila ay nagkakasundo, masaya siya at kontento na siya doon. Naisip niya kung karapat-dapat ba talaga siyang maging isang malakas na tao. Naalala niya ang bugtong mula kay Fan at kung paanong sinabi nitong may tiwala ito sa kanya at kaya niya ito, na nagpaluha sa kanya. Naalala rin niya kung paano naging espiritual na hayop ang kanyang panda. Bumalik siya sa kasalukuyan, nilapitan ang kanyang panda at sinabi niyang naniniwala siyang may kabuluhan ang lahat ng pinagdaanan nila at hiniling niyang tumugon ito sa kanyang panawagan. Hindi pa rin siya pinansin ng panda kaya niyakap niya ito, lumapit at binalaan na magagalit siya kung hindi ito magbabago. Tinanong niya kung lalaban ba ito kasama niya o hindi at agad itong pumayag. Sinabi nitong na may plano siya at kapag sumunod ito ay matatalo nila ang kalaban. Pagkatapos ay kinontrol nitong ang kanyang panda at inatake ang higanteng panda at nagawang makapuntos. Pagkatapos ay ginamit niya ang flash technique na nagpahirap sa tagapangalaga ng higanteng panda na makakita. Nang muli itong makakita, nakita nitong papalapit sa kanya ang higanteng panda upang umatake. Ngunit matapos tamaan, bumalik ito sa dati, lumabas na panda pala talaga ito nitong nalubos na ikinagulat ng gumagamit nito at bumagsak sa lupa ang higanteng panda. Labis na ikinatuwa ito nitong. Kinuha ng kanyang panda ang pulse eres ng kalaban at niyakap siya nitong at sinabing sila ang pinakamagaling na magkasangga. Pagkatapos ay lumipat tayo kay Lu na ngayon ay humaharap kay Duan matapos madiskubre ni Lu na si Duan ang huling natitirang miyembro ng kanyang team. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.